MT Novel Story. Kabanata 1576, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Kamusta ka? Tumingin si Lu Chen kay Lingua na hindi lumahok sa labanan, ngunit nakatayo lang sa hangin na parang nanunood ng labanan. Ito ay isang dosina o higit pang mga Jade Bone Sage, at hindi sila makakagawa ng malalaking alon. Hayaan silang magsanay, sabi ni Lingua. Sila lang ang taliban ng mga orc, at marami akong pinugutan ng ulo. Kung hindi, paano ka makakalaban ng ganoon kadali? Lumingon si Lu Chen at tumingin sa labas ng pader ng lungsod. Paparating na ang mga follow-up na tropa ng mga orc, kaya sinabi niya kay Lingua, ang dosenang o kaya'y malalakas na orc na kinubkob ng Legion ay hindi na makakatagal pa. Dapat silang malutas sa lalong madaling panahon. Bakit hindi ka bumaba at linisin mo sila? Bakit ko naman gagawin? Tanong ni Lingua. Naayos mo na ang Jade Bone, kaya gusto kong makita ang iyong lakas sa pakikipaglaban. Sabi ni Lu Chen. Hindi nagsalita si Lingua, at agad na iniunat ang Aura Vision, kinuha ang mahabang letigo, at umikot pababa. Ilog ng yelo. Sa pamamagitan ng isang letigo, ang hangin ay lumalamig, ang espasyo ay gumuho, at ang walang laman ay nabasag. Ang harap ng letigo ay nasa lahat ng dako, nagyayelo sa nakapaligid na lugar, na bumubuo ng isang larangan ng napakababang temperatura. Ang lakas ng letigo ay napakabigat kaya ang pader ng lungsod ay nag-vibrate at nakakandado sa isang malakas na orc. You and I are at the same level, kinulong mo lang ako. Nagpakita ng takot ang malakas na orc, at nagmamadaling itinulak ang lumalaban na panatikong mandirigma, at agad na itinaas ang kanyang espada upang salubungin ang letigo. Parehong siya at si Lingua ay Jade Bone Saints. Siya ay kasalukuyang nasa tuktok ng kanyang kapangyarihang panlaban at kabilang sa kategorya ng malakas na Jade Bone Saints. Ngunit sa sandaling kumilos ang babaeng Spirit Race, direktang pinuntiryan niya ito. Ang lakas ng labanan ay napakataas na ito ay ganap na lumampas sa hanay ng mga normal na Jade Bone Saints. Boom! Ang mahabang letigo ay tumama sa broadsword na nagdulot ng malakas na putok na nagpayanig sa kalangitan. Sa sumunod na sandali, gumuho ang kapangyarihan ng sable, nabasag ang malaking sable, at ang mahabang letigo ay puspusan pa rin. Nagpatuloy ito sa pagmamaneho, at sinampal ang malakas na orc. Boom! Ang orc strongman ay hindi na nagkaroon ng oras upang huminga, siya ay hinagupit sa isang madugong canopy, at si Yuan Shen ay tumakas ng nagmamadali. Hindi hinabol ni Lingua si Yuan Shen, ngunit iniwas niya ang kanyang letigo, na binasag ang isa pang makapangyarihang orc na lumalaban sa mga piraso. Sa isang kisap mata, pinugutan ni Lingua ng magkasunod na ulo ang dalawang Jade Bone Saint, na ikinagulat ng lahat ng mga sundalo ng Legion. Lahat ng mga mandirigma ng lahi ng espiritu ay naghiyawan, si Lingua ang kanilang reyna, ang lakas ng pakikipaglaban ng reyna ay makapangyarihan, lahat sila ay ipinagmamalaki. Matalim. Huminga din ng malalim si Lu Chen, at hindi napigil ang pumalakpak kay Lingua, binigyan siya ng thumbs up sa kanyang puso. Alam niya na kung linangin ni Lingua ang mga buto ng Jade, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay magiging napakataas, ganap na madudurog ang pagkakaroon ng parehong antas. Ngunit hindi niya inasahan na ang lakas ng pakikipaglaban ni Lingua ay mas mataas kaysa sa naisip niya, ito ay tulad ng paghagod sa lupa sa parehong antas, marahil ay hindi mas mababa sa kanya. Bukod dito, ang oras na kinuha ni Lingua upang linangin ang buto ng Jade ay masyadong maikli, at ang aura sa kanyang katawan ay napakalaki na hindi pa niya napagsasama-sama ang kanyang kaharian, kaya ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay natural na naapektuhan. Kung pagsasama-samahin ang kaharian ni Lingua, tataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at ito ay magiging mas kakilakilabot. Gayunpaman, umaasa si Lu Chen na ang lakas ng pakikipaglaban ni Lingua ay magiging mataas hanggat maaari, na magiging mas kapakipakinabang sa buong hukbo. Gusto ni Lu Chen na panoorin ito, at gusto niyang makita kung gaano katagal bago mapatay ni Lingua ang lahat ng malalakas na orc na iyon. Sayang nga lang at wala na siyang libreng oras na iyon. Nang dumating ang mga follow-up na tropa ng mga orc, libu-libong orc ang tumalon patungo sa pader ng lungsod. Sa mga gusali ng archery sa magkabilang panig, walang mga mamamana na buksan ang kanilang mga busog upang bumaril ng mga palaso. Tanging sina Kaniao at Wanyan lamang ang nanguna sa mga tropa sa garrison at dumpense sa malapit na labanan. Walang gaanong kalaban, at hindi na kailangan ng arrow rain para tumulong, kaya hindi na kailangang ilantad ang pagkakaroon ng mga mamamana.
Galaxy. Si Lu Chen ay lumundag at bumagsak ng direkta sa ilalim ng pangalawang pader ng lungsod, at pagkatapos ay inihagis ang banal na espada upang hiwain ang kawalan, na ginawang slaughter field ang lugar na may radius na 10,000 zang. Sa isang pagwawalis ng espada, sa loob ng 10,000 talampakan, ang lahat ng mga banal na orc na may malalakas na buto ay naging abo, at ang lahat ng mga santo na may mga tato sa buto ay nasugatan. Siya na naman. Lahat ng Jade Bone Sage ay kinubkob at patayin ang batang ito. Huwag mong hayaang tumakas siya. Ang mga follow-up na tropa ng mga orc ay dumanas ng matinding pagkatalo. Ang malalakas na orc ay galit na galit at sunod-sunod na sumugod kay Lu Chen. At hindi na sila nakipaglaro sa kanila ni Lu Chen, tumalon siya pabalik sa tuktok ng lungsod, inalis ang banal na espada, at ginamit ang kamay na nakakabasag ng langit para harapin ang malakas na orc. Ang mga orc ay pawang mga santo na may mga buto ng jade, at sila ang high-end na kapangyarihan ng labanan ng hukbo ng orc. Ngunit ang mga orc na unang sumugod ay nahuli at pinasabog ni Lu Chen, at si Yuan Shen ay tumakas ng walang bakas. Kaagad pagkatapos, 12 ng malalakas na orc ang tumalon, mahigpit na pinalibutan si Lu Chen, at naglunsad ng matinding pag-atake. Takpan mo ang langit. Ang dagendong ng isang matabang dragon ay nagmula sa likuran, at isang king-level na kaldero ang lumipad sa kabila, na nagbigay kay Lu Chen ng isang napakalakas na depensa. Ginamit ni Lu Chen ang isang kaaway sa 12 at ang sky-shattering hand ay hindi isang pamamaraan ng pagpatay ng grupo, kakailanganin ng maraming oras upang mahuli at mapatay ang malalakas na orc isa-isa. Bagamat mabilis na bumaril si Lu Chen, nahuli at napatay niya ang ilang malalakas na orc sa isang kisap mata, ngunit mahina pa rin siya at natama ng iba pang malalakas na orc. Normally speaking, kapag ang Jade Bone Sage ay tumama sa gininto ang katawan na kagalang-galang, siya ay papatayin sa isang suntok, at ang kanyang katawan ay sesabog. Pero abnormal si Lu Chen. Ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay napakalakas, at siya ay nagsusuot ng isang pares ng banal na baluti sa ilalim ng Tian Huang robe. Ang depensa mismo ay napakalakas, kahit ang Jade Bone Saint ay hindi kayang basagin ang kanyang katawan. Ngayon, inabot din sa kanya ni Fei Long ang isang King Cauldron upang basbasan siya ng isang nakatikip na linya ng depensa, at ang kanyang kapangyarihan sa pagtatanggol ay lumakas mula sa lakas hanggang sa lakas. Ang mga normal na pag-atake ng malalakas na orc na iyon ay hindi man lang nasira ang King Pot, at hindi nasaktan ang katawan ni Lu Chen. Gayunpaman, napakaraming malalakas na orc, at tuloy-tuloy ang pag-atake. Matapos ang 12 ng mga suntok, sa wakas ay sumabog ang kaldero. Sa sandaling sumabog ang kaldero, bumagsak din ang depensa ni Zishan, at pagkatapos ay umasa si Lu Chen sa kanyang sarili upang buhatin ito. Pinugutan ni Lu Chen ang isa pang 7 o 8 malalakas na orc, at nakatanggap ng 12 ng suntok sa kanyang katawan. Ni hindi niya mahawakan ang banal na baluti, at ang lakas ng pag-atake ay bumulaga sa kanyang katawan. Bagamat hindi pinasabog si Lu Chen, siya ay malubhang nasugatan. Sagradong sining ng Heavenly Lotus. Isang mahinang sigaw ang nagmula sa likuran, at 12 ng malalakas na puwersa ng buhay ang ipinadala sa himpapawid, na lahat ay itinurok sa katawan ni Lu Chen. Sa isang kisap mata, gumaling ang pinsala ni Lu Chen at ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa kaaway. Ito ang kapangyarihan ng Canopy Sacred Art. Ang pagpapagaling kay Lu Chen ay isang kisap lamang ng mata, at ito ay 10,000 beses na mas malakas kaysa sa Divine Wood Sacred Art. Ito ang nakuha ni Lu Chen nang pumunta siya sa Qingming Palace. Ito ay ganap na sulit, at ito ay talagang isang nagal iligtas buhay na magic spell. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa pagkuha ng Holy Art of Heavenly Lotus, na nag-upgrade sa healing ability ng 1,000 field healers at lubos na ginagarantiyahan ang buhay ng buong panatikong hukbo, maaaring hindi sinunod ni Lu Chen ang call-up order. Itong lalaking ito, bakit ang daming auxiliary forces? He has the support of field doctors. Kung hindi niya kayang pasabugan, hinding-hindi siya babagsak. Ang dami niyang pinatay sa amin, hindi namin siya mabitawan, at gagawin namin ang aming makakaya na pasabugan ang kanyang katawan. Ang mga nakaligtas na orc ay nagulat at nagalit, ngunit hindi sila umatras, at sa halip ay inatake si Lu Chen ng mas marahas. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay napakalakas, at mayroon pa rin siyang banal na sandata sa kanyang katawan upang labanan ito, at ang malaking halaga ng sigla ay patuloy na ibinubuhos mula sa likuran, kaya hindi ito madaling masabugan.
Kung hindi dahil dito, hindi lalabanan ni Lu Chen ang 12-dosenang Jade Bone Sage na may isang kaaway. Kabanata 1577, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Hindi nagtagal, karamihan sa 12-dosenang malalakas na orc ay napatay ni Lu Chen, naiwan lamang ng isang dosina o higit pa, at ang kabuoang lakas ng labanan ay hamina ng higit sa kalahati. Ang 12-dosenang mga malalakas na orc ay hindi partikular na malakas, at hindi rin sila mas malakas kaysa sa ordinaryong mga santo ng Jade Bone. Napakaraming kasabwat ang nawala sa kanila, at gusto nilang pasabugin ang katawan ni Lu Chen, na mas imposible. Ang higit na naging desperado sa 12-dosenang malalakas na orc ay ang isa pang malaking kalasag ay lumipad mula sa loob ng pader ng lungsod at binasbasan si Lu Chen. Oo, ito ay isang kalasag, hindi na palayok. Fatlong, bakit hindi mo ibigay sa akin ang Holy Shield sa halip na ang King Pot? Sinabi ni Lu Chen na may kaunting kalungkutan, ang banal na sandata ay isang antas sa likod ng King Weapon, at ang kapangyarihan sa pagtatanggol ay hindi maihahambing sa King Weapon. Senior brother, wala akong maraming King Pot, hindi lang para protektahan ang sarili ko, kundi para protektahan din ang sword repair at arrow repair, na hindi naman sapat. Ang boses ni Fei Long ay nanggaling sa likuran, at ang kanyang tono ay medyo walang magawa. Ang mga orc na iyon ay hindi maaaring basagin ang iyong katawan, at mayroong 12-dosenang mga field doctor na magliligtas sa iyong buhay. Maaari mong gamitin ang banal na kalasag, bakit sasayangin ang aking magandang palayok? Kulang ba talaga ang kaldero mo? Tanong ni Lu Chen habang nakikipaglaban. Hindi sapat ito sa mahabang panahon, ngunit nakakalungkot na walang pang-11 antas ng beast peel, kaya hindi ito maaaring mapunan. Sinabi ni Fei Long, maraming mga banal na kalasag ang nasa stock, kaya kung bumawi para sa iyo hanggat ang mga ito ay sumabog. Kalokohan, ang mga kalaban ko ay mga Jade Bone Sage. Tanging ang King Weapon lang ang madadala ng mahabang panahon. Ang sagradong sandata ay matatapos pagkatapos ng ilang beses. Bumantong hininga si Lu Chen, tumigil sa pakikipag-usap kay Fei Long, at nagpatuloy sa pakikipaglaban, pinugutan ang malakas na orc. Ang kalidad ng banal na kalasag ay hindi sapat, at maaari itong pasabugan sa pamamagitan ng pagdadala ng malakas na orc ng 3 beses. Ngunit ang banal na kalasag ni Fei Long ay maaaring ibigay ng tuloy-tuloy, kung gaano ito sumasabog at muling nagpupuno, na nagpapadali sa pakikipaglaban ni Lu Chen. Anong klaseng pader ito? Hindi pa ako nakakita ng napakaraming auxiliary forces, nakakatakot. Panipi. Ang kapangyarihan ng labanan ng bata sa lahi ng tao ay abnormal, at ang suporta sa likod niya ay abnormal din. Hindi natin ito magagawa sa kakaunti, mga tao, at mamamatay tayo maya-maya. Let's go? Hindi tayo makakalaban ngayon, let's mobilize people to fight again. Nang makitang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon, ang ilang nakaligtas na orc ay walang pagpipilian kundi tumakas, at sa wakas ay nakatakas kasama ang kanilang buhay. Sa ibaba ng pader ng lungsod, libo-libong mga banal na may tato na orc bone ang nagtipon, ngunit sila ay natakot hanggang sa mamatay nang makita nila ang labanan sa tuktok ng lungsod na hindi sila nang ahas na tumalon. Sa 12-dosenang mga santo ng Jade Bone, iilan lamang ang nakatakas, at ang iba ay pinatay lahat ni Lu Chen. Sila ay walang iba kundi mga banal na tato sa buto, hindi ba sila matatakot? Higit pa rito, si Lu Chen ay may mass killing skill na maaaring pumutol at makasugat sa bone-tattooed saint, na labis silang natakot. Ayaw nilang tumalon at pugutan ang ulo ni Lu Chen bago dumating ang ibang Jade Bone Saints para suportahan sila. At si Lu Chen ay nakatayong mag-isa sa tuktok ng lungsod, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at napapaligiran ng 5 dragon, na may maringal na aura, parang Diyos ng dragon na nakatingin sa ibaba at binabaliwala ang lahat. Sino ang lalaking iyon? Ang Jade Bone Sage? Na isang gininto ang katawan lamang nakagalang-galang laban sa mga orc, kahit na pinugutan ng napakaraming orc na may isang kaaway, ay medyo abnormal. Panipi. Ito ay higit pa sa isang pervert, ito ay isang pervert sa mga pervert. Panipi. Ibinigay ni Commander Lian ang defense position ng section na iyon ng City Wall sa isang grupo ng Golden Venerables. Akala ko ay napakadelikado at madaling masira. Mukhang na-overthink ko ito. Of course I overthink it. That young man alone can fight dozens of Jade Bone Saints. Libo-libo pa rin ang nasa likod niya na hindi pa lumalaban. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang laban.
Ilang orcs ang kasama, sa lupa, ganyan karaming tao ang namatay. Hindi ko akalain. Ang binatang iyon ay dapat na pinuno, at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay dapat na pinakamalakas, habang ang iba ay hindi gaanong kalakas. Tama, lagi silang Golden Venerables. Kung masyadong maraming orc ang sumisingil, hindi sila makakalaban. Ang talagang matinding labanan ay hindi pa dumarating. Kung napakaraming kalaban na tao ang makakalusot sa unang patong ng pader ng lungsod, ito ang magiging tunay na pagsubok para sa kanila. Sana sa panahong iyon, hindi na ganoon kalakas ang pressure sa side natin, kung hindi, hindi natin alam kung kaya natin silang suportahan. Sa mga pader ng lungsod sa magkabilang panig, ang iba pang mga tagapagtanggol ng tao ay nagulat nang makita nila ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, at nagkaroon ng maraming talakayan. Bagamat nabigla sila sa lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, naniniwala pa rin sila na limitado ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen, at kapag dumating ang mas matinding labanan sa hinaharap, hindi nila magagawang lumaban at bumagsak. Sa oras na ito, may isa pang tao sa tabi ni Lu Chen, at ito ay si Linghua. Ito ay napakalakas, at sa wakas ay napatay ang lahat ng mga orc na nakulong sa loob. Sumulyap si Lu Chen kay Linghua at nakangiting sinabi, "Medyo mas masahol pa ito kaysa sa iyo, 12 ng mga Jade Bone Saints ang nadismiss mo, at mas mabilis kang pumatay." Sabi ni Linghua, "Huwag na nating ikumpara ito, tingnan mo lang sa ibaba." Itinuro ni Lu Chen ang lungsod. Sa labas ng pagtitipon ng libu-libong orc, isa pang tropa ng orc ang sumugod, nandito sila para sa reinforcements. Medyo marami ang Jade Bone Saints. Hindi magiging ganoon kadali ang susunod na labanan. 200 Jade Bone Saints. Napatingin din si Linghua sa hukbo ng orc, nakakunot ang kanyang mga kilay. Ang hukbo ng orc na tumatakbo dito ay hindi gaanong tao, ngunit mayroong 200 Jade Bone Sage. Kung sila ay sumugod kasama ng libu-libong Tattooed Bone Sage, ito ay magiging mahirap na labanan. Ang mga banal na burden ng buto ay madaling pakitunguhan. Ang ating hukbo ay maaaring talunin sila ng magkapira-piraso. Ang pangunahing dahilan ay ang 200 mga santo ng Jade Buto ay hindi madaling nguyain. Sabi ni Lu Chen, "Ikaw at ako lang ba ang lumalaban sa 200? Tanong ni Linghua, "Sobra na. Ngayon lang ako nakalaban ng 12 ng tao, pero muntik na akong hindi makalusot. Ngayon, 200 Jade Bone Sage na ang dumarating. Sobrang tibay namin, hindi na talaga kami makalaban." Saglit na nag-isip si Lu Chen, at pagkatapos ay sinabi, "Bumalik tayo sa Legion, hayaan ang daan-daang libong pormasayon ng Dragon Elephant mula sa ating Legion na buhol sa kanila, at pagkatapos ay umatake mula sa likod, pagkatapos ay maaari nating tapusin ang 200 Jade Bone Sage." Panipi tuldok panipi. Kung pareho tayong tutulungan ng mga sundalo ng Legion, sino ang lalaban sa libu-libong Bone Saints na napatay? Tanong ni Linghua. Mayroon kaming 1,000 mga mamamana, at ang mga mamamana ay may 100 milyong mga palaso. Maaari silang magpaulan ng mga palaso ng tuloy-tuloy upang pigilan ang pag-atake ng libu-libong mga santo ng buto. Tumalikod si Lu Chen at bumaba mula sa tuktok ng lungsod, at nagutos, "Mabubuo ang lahat ng santukan na pormasayo ng Dragon Elephant, at guguluhin ko ang mga santo ng Jade Bone na iyon mamaya, at pagkatapos ay papatayin namin sila ni Linghua. 1,000 ang mga mamamana ay handa ng bumaril ng mga palaso, huwag mo akong iligtas ng mga palaso, hinihiling ko na ang pag-ulan ng mga palaso ay magpatuloy, at ang mga orc ng mga santo na may tato na may buto ay matatalo." Panipi. Sa utos ni Lu Chen, ang lahat ng mga sundalo ng Legion ay kaagad, kumilos, bumuo ng isang Dragon Elephant Formation sa malapit na labanan, at ang mga mamamana ay iginuhit ang kanilang mga palaso at iginuhit ang kanilang mga busog, na tumututok sa labas ng lungsod. Hindi naghahaman ang Bone Saint, gusto kong patayin ang Jade Bone Saint. Pagmamalaki ni Ling Yan. Simula nang ayusin ang Bone Tattoo, mas lumakas ang combat power ng lalaking ito, at mas naging mayabang din siya. Nang maglaon, kabilang sa tumpok ng mga hindi kumpletong kasanayan sa pakikipaglaban na natagpuan ni Lu Chen sa Tianhuang Academy, naroon din ang ikalawang kalahati ng Piercing the Sun, na natapos para sa Ling Yan. Sa makatuwid, ang lakas ng pakikipaglaban ni Ling Yan ay higit na napabuti, ang kapangyarihan ng busog at palaso ay lubhang nakakatakot, at ang taong ito ay halos mayabang sa tuktok. Kabanata 1578, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai.
Naisip pa ni Ling Yan na siya ang numero unong eksperto sa fanatical Legion, at ang Shangguanjin ay mauuna sa kanya. Ngunit si Shangguan ay may mabuting puso at mayroon siyang mabuting pakikipagkaibigan sa kanya, kaya wala akong katulad na kaalaman sa kanya. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng isang eksena kung saan ang isang tagapag-ayos ng espada ay nakikipaglaban sa isang tagapag-ayos ng palaso. Ngunit ang taong ito ay mayroon pa ring kaunting kaalaman sa sarili, at hindi siya nang ahas na tawagan si Lu Chen. Alam niyang mas nakakatakot ang combat power ni Lu Chen at marami siyang pamamaraan. Kung hihilingin niya kay Lu Chen na makipagkompetensya, maaaring siya ay hawakan ni Lu Chen at binitay sa lupa. Kung tungkol kay Linghua, iyon ay ang kanyang reyna at ang kanyang diyosa, at iniwanan niya si Linghua. Sa oras na ito, dumating din ang mayabang na boses ni Shangguanjin, maaari ko ring patayin ang Jade Bone Saint, at gusto ko ring sumali sa ranggo na ito. Aaminin ko may kapangyarihan kayong lahat na tumalon sa kalaban, pero medyo mabagal ang bilis ninyo sa pagkat ng Jade Bone Saint. Nang marinig ito ni Lu Chen, paulit-ulit niyang ipinilig ang kanyang ulo, at sinabing, dapat mong barilin ang mga banal na may tato na may buto, paisa-isang arrow, isang espada sa isang pagkakataon, maaari mong mabilis na mapatay ang marami sa kanila, at mapapaginhawa ang marami, ng panggigipit sa hukbo. Lahat tama. Atubiling pumayag si Shangguanjin, bagamat nag-aatubili siya, ngunit sinunod pa rin ang utos ni Lu Chen. Ang boring naman yan. Sa kabaligtaran, hindi nasisiyahang bumulong si Ling Yan, at pagkatapos ay wala nang sinabi pa. Maging ang mayabang na cultivator ng espada ay sumunod, kaya siya, ang mayabang na arrow cultivator, ay kailangang sumunod din. Ang batang iyon na si Lu Chen ay karaniwang magaling, ngunit pinakaayaw niya ang iba na sumusuway sa utos. Sa tingin niya ay mas mabuting sundin si Lu Chen. Pagkatapos ng lahat, si Lu Chen ay mas malakas kaysa sa kanya sa pakikipaglaban at may higit na paraan kaysa sa kanya, kaya ayaw niyang bitiin at bugbugin ni Lu Chen dahil sa pagsuway. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa panig ni Lu Chen si Linghua, ayaw niyang maghintay hanggang magsalita si Linghua, at pagkatapos ay mapapahiya siya. Darating ang mga orc. Sa mga bantayan sa magkabilang panig, sabay-sabay na lumabas ang mga boses ni Kenyao at Wanyan. Ulan ng pana. Kasunod ng utos ni Lu Chen, sunod-sunod na inilabas ng mga mamamana sa mga gusali ng archery sa magkabilang panig ang kanilang mga palaso. Ang dalawang archery tower ayon sa pagkakabanggit ay bumaril ng 200 solidong arrow ng tunay na diwa, na bumubuo ng dalawang maliliit na ulan ng mga arrow, na nagsalubong. Sa isang maikling sandali, 12 ng mga orc na tumatalon ay binaril ng ulan ng mga palaso, at lahat sila ay nasugatan at nahulog sa hangin. Damn it, ito ay talagang isang tunay na palaso. Kailan nagkaroon ng bagay na ito ang mga tagapagtanggol ng Terem? Maaari itong pumatay sa atin, kaya paano natin aatakehin ang lungsod? Ang kaharian ng mamamana ay hindi mataas. Look, everyone, umakyat na lahat ang Jade Bone Saints natin, bakit hindi muna tayo umakyat? Okay, aakyat tayo at magsisimulang lumaban pagkatapos na ang ating malalakas na tauhan ay magkaroon ng matatag na panghahawakan dito. Ang mga orc ng mga santo na may tato na buto ay medyo natakot sa ulan ng palaso, kaya sinuspinde nila ang kanilang pag-akyat sa lungsod, naghihintay sa kanilang malalakas na lalaki na magdala ng mabuting balita. Oo nga, ang Jade Bone Sage ng 200 orc ay hindi naapektuhan ng ulan ng mga palaso, at sunod-sunod na umakyat sa tuktok ng lungsod, at nakilala si Lu Chen sa unang tingin. Ang taong batang ito ay lumabas sa pader ng lungsod at pinugutan ng ulo ang napakaraming orc. Paanong hindi nila siya makikilala? Si Lu Chen ay nakatayo sa unahan ng hukbo, at gusto niyang gamitin ang kanyang sarili para akitin ang kalaban sa labanan. Patayin mo muna yang taong yan. Ang 200 malalakas na orc ay sunod-sunod na sumugod, at ang kanilang target ay si Lu Chen, at hindi nila pinansin ang libu-libong mga kagalang-galang na may gintong katawan. Kung may kakayahan ka, pumasok ka at pumatay. Ngumiti si Lu Chen, umatras ng isang hakbang, at ang kanyang figure ay sumikat sa hukbo. Sumunod kaagad ang 200 orc, at sumugod sa poste na ipinagtanggol ng gininto ang katawan na kagalang-galang sa isang iglap. Ngunit sa susunod na sandali, napagtanto nila na may mali. Ang pangkat ng mga gininto ang kagalang-galang na ito ay hindi basta-basta nakatayo doon, ngunit bumuo ng isang malakas na pormasayo ng labanan.
Ang mas ikinagulat nila ay hindi lamang isang malaking pormasayon ng labanan ang mayroon dito, kundi pati na rin ang mga grupo ng mga ginintoang body venerable ay bumuo ng isang maliit na pormasayon ng labanan, at inatake sila ng hindi mabilang na maliliit na pormasayon ng labanan. Daan-daang maliliit na pormasayon ng labanan ang pumasok, pinalibutan sila, at naglunsad ng matinding pag-atake, pinipigilan ang kanilang pagtugis kay Lu Chen. Naisip nila na maaari nilang basagin ang maliliit na pormasayon ng labanan na ito at sirain ang libu-libong gintong estatwa sa pamamagitan ng random na pagbaril. Ngunit pagkatapos nilang kumilos, napagtanto nila na hindi ito ganoon kasimple. Sa pagpapala ng malaking battle formation, ang maliliit na battle formation na ito ay napakalakas. Ang higit na nakabahala sa kanila ay ang mga gintong kagalang-galang na iyon ay may malalakas na depensa, at sa suporta ng mga doktor sa larangan sa likod nila, natiis pa nila ang kanilang mga suntok ng hindi nalulugi. Siyempre, ang kakilakilabot na bagay ay darating pa, iyon ay, nagsimula silang magdusa ng mga nakamamatay na suntok. Ang lalaking lahi ng tao at isang babaeng lahi ng espiritu ay madalas na lumilitaw sa pagbuo ng labanan, at sa tuwing lilito sila, papatayin nila ang isang tao, at pagkatapos ay mawawala pagkatapos na patayin sila, at hindi nila sila haharapin ng direkta. Sila ay kinaladkad pabalik ng mga maliliit na pormasayon ng labanan, at hindi makalayo upang habulin ang dalawang tao, kaya sila ay nataranta at nasa isang dilema. Yung tropa sa ibaba, lahat sumugod para sumuporta. Hindi na nakayanan ng ilang malalakas na orc, at wala na silang pakialam dito, kaya agad silang tumawag. Ang mga tropa ng orc sa ibaba ng pader ng lungsod ay naghihintay, ngunit nang marinig nila ang tawag para sa tulong mula sa itaas, alam nila na ang kanilang Jade Bone Saint ay nasa isang hindi magandang sitwasyon, kaya't sila ay tumalon ng sunod-sunod laban sa ulan ng mga palaso mula sa Arrow Tower ng hindi alintana, ng lahat ng iba pa. Mayroon lamang 400 na mamamana sa mga archery tower sa magkabilang panig, at ang dalawang palaso ng ulan na nabuo ng 400 na palaso ay hindi makapigil sa mga banal na may buto na iyon na umakyat sa lungsod ng magkasama. Daan-daang mga orc ang unang tumalon, 12 ng mga orc lamang ang nabaril ng ulan ng mga araw, at ang iba ay umakyat lahat sa tuktok ng lungsod. At bago pa man umakyat ang grupong ito ng mga orc sa tuktok ng lungsod, bago sila magkaroon ng oras na pumasok sa landas ng militar, nagkaroon ng mas malaking pag-ulan ng mga palaso, na nagulat sa kanila. Sa isang iglap, kalahati ng mga orc ay nabaril ng ulan ng mga palaso. Sila ay malubhang nasugatan at sunod-sunod na nahulog mula sa tuktok ng lungsod. Bakit may mga mamamana dito? Medyo kakaiba ang mga tagapagtanggol dito. Paano nila sinanay ang kanilang mga mamamana? Saan nanggaling ang kanilang mga tunay na palaso? Kahit gaano karami, patayin mo sila ng mabilis, o ang ulan ng mga palaso ay darating muli. Haha, puro golden-bodied venerable ang mga defenders dito. Napakahina nila kaya pwede silang patayin ng basta-basta. Natrap talaga nila ang Jade Bone Saint natin, bilasan mo at tumulong. Ang natitirang mga orc ay sumigaw at nagmamadaling bumaba sa landas ng mga sundalo sa ibaba ng ulo ng lungsod. Bilang resulta, isa pang round ng mga araw ang umulan, at 12 ng mga orc na mabagal na sumugod ay nataman, at lahat sila ay natamba sa pader ng lungsod. Gayunpaman, walang maraming mga orc na sumugod sa landas ng digmaan. Nais nilang durugin ang mga gintong kagalang-galang na ito sa kanilang mataas na antas, ngunit hindi nila inaasahan na kakatayin sa halip. Ang mga kagalang-galang na may gininto ang katawan ay halos bumuo ng isang maliit na pormasayon ng labanan, at kahit ang mga Jade Bone Saints ay dinala ng ilang beses, paano sila matatakot sa kanila na mga santo na may tato na buto? Bukod dito, sa mga gininto ang kagalang-galang na ito, mayroon talagang isang malakas na tao na may malakas na kapangyarihang lumaban. Narito ang isang tagapag-ayos ng espada ng isang banal na pantas, ang tibak ng kalooban ay kakilakilabot na makapangyarihan, ang isang espada ay pumutol sa isang tao, at ang bilis ng espada, sa isang kisap mata, ay pumutol ng 5 tao sa isang hilera. Mayroon ding arrow cultivator ng isang santo na may tato sa buto. Mabilis, tumpak at walang awa ang mga palaso mula sa tunay na diwa, at nabaril at napatay din nila ang 5 magkakasunod na tao. Kabanata 1579. Supreme Cultivation Secret Author, Wu Fenglai. Shang Guanjin, mag-practice tayo at tingnan kung sino ang mas makakapatay.
Nakita ni Lingyan na ang espada ni Shang Guanjin ay pumutol sa mga tao ng napakabilis, kaya gusto niyang makipagkompetensya dito, at binilisan ang bilis ng kanyang mga palaso. Mabuti. Sumang-ayon si Shangguan ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay binilisan ang bilis ng pagguhit ng espada. Bagamat pareho siya at si Lingyan ay may kapangyarihang patayin ang Jade Bone Saint, ngunit ang Jade Bone Saint ay may mataas na kaharian at malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at nangangailangan ng maraming oras upang patayin ang bawat isa, na talagang hindi ganoon kadaling patayin. Pero para sa Bone Cutting Saint, mas madali para sa mga mahuhusay na mandirigma tulad nilang dalawa. Gaya ng sinabi ni Lu Chen, ang isang arrow ay isa, ang isa ay espada, at ang pangkalahatang Bone-Tattooed Saint ay nasa harap nila, at wala silang gaanong kapangyarihang lumaban. Masigla kayong nag-aaway, nag-aagawan sa pagpatay sa ulo, hindi niyo dapat iwan ang nanay ko. Sa sandaling ito, tumanggi si Ruhuan na tanggapin ang lakas ng pakikipaglaban ni na Jansayo at Jansayo, at tumakbo palabas na may hawak na dalawang higanting martilyo, at sa isang martilyo, isang beastman ang natangay. Si Ruhua ay sumugod sa tuktok ng lungsod, tumayo sa harap na linya, at nang ahas na manguna sa pakikipagtagpo sa kaaway para sa panatikong hukbo sa likuran niya na may estado ng isang gintong kagalang-galang. Ang labanan ay mahigpit, at hindi ko makaligtaan ang aking kapatid na walang ulo. Sa isang malakas na dagindong, si Quan Sheng ay sumugod na may mahabang sibat, at isang sibat ang tumusok na parang kislap ng liwanag. Maaari ring saksakin ni Leng ang isang orc sa pader ng lungsod. Umaasa sa kanyang malupit na katawan, pumunta rito si Quan Sheng upang makiisa sa kasiyahan. Gayunpaman, alam ni Quan Sheng na siya ay mahina, at ayos lang na makipag-away ng isa-isa sa santo na buto-buto, ngunit sa pagharap sa santong buto-buto na patuloy na umaakyat, hindi siya nang ahas na lumaban ng mag-isa, ngunit sumuporta. Ang panig ni Ruho sa labanan. At sa likod ng Quan Sheng, may mga vest at sumusunod si Niu Ding na nakikipaglaban din sa paligid ng Ruhoa. Si Vest at Niu Ding ay hindi malakas sa pakikipaglaban ng mag-isa, ngunit magkasama silang lumalaban, at ang ipinapakita nila ay isang likas na kasanayan sa pakikipaglaban sa kalamidad na walang rango at walang rango, na napakalakas. Kahit si Shang Guanjin ay natakot sa combo combat skill ni Niu Ding. Array ng mga bakal. Nagpatawag si Gao Hai ng isang defensive magic circle at ibinaba ito sa tuktok ng lungsod. Matapos magdagdag ng depensa para sa Legion, nang makita si Ruhua at ang iba pa na masiglang nakikipaglaban, hindi niya maiwasang lumaban sa kanyang sarili upang subukan ang lakas ng ginintoang katawan. Nagdala si Gao Hai ng dalawang mace at nagsagawa ng Thunderbolt combat skill, na kasing lakas ng tigre, at maaaring mag-isa ng mga ordinaryong santo na may tato na buto. Tails, sumasaklaw sa lahat. Naglabas din si Aosha ng dagat ng mga anting-anting, nag-set up ng mga depensa sa labas ng pader ng lungsod, kumuha ng talisman stick, at ginamit ang explosive combat skill para sundan si Gao Hai. At si Slender Tiger ay nag-set up ng mga bitag sa tuktok ng lungsod, na hindi na madaig, ipinatong niya ang kanyang mga kamao, ginamit ang kanyang sirang star combat skills, at nagmamadaling lumabas upang salubungin ang kalaban. Fuck! Shit! Yumuko si Fei Long sa harap ni Shang Guanjin, may hawak na dalawang malalaking kaldero, itinaas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban upang takpan ang langit, at walang pakundangan na sinabi, Nima, walang hiya talaga ang tatlong lalaking ito, miyembro kami, sa apat na dakilang pamilya, alam natin na hindi ako makakaakyat para salubungin ang kalaban, pero tumakbo kayong tatlo para patayin ang kalaban, nahihiya ba kayo? Alam ng Fat Dragon na ang kanyang Sky Shrouding combat skill ay mas malakas at ang kanyang combat power ay mas mataas kaysa Slender Tiger, Gao Hai at Short Mountain, ngunit hindi niya magagawa kung wala ito. Sa likod niya ay si Jansayo, at si Jansayo ay nasa likod ni Jansayo. Kung ang dalawang malutong na balat na ito ay mawawala ng proteksyon ng langit, madali silang matalo sa mga shit cake. Naglakas loob ba siyang lumayo? Higit sa lahat, hindi lang niya kayang hawakan ang langit, ngunit hawakan din niya ang isang grupo ng mga kalasag, na nagbibigay sa lahat ng basbas ng pagtatanggol sa kalasag. Sa sandaling magsimula ang labanan, patuloy niyang itatapon ang banal na kalasag upang muling idagdag ang pagtatanggol ng kalasag sa mga kasanayan sa labanan ng Legion na sumabog sa kalasag. Siya ay sobrang abala na wala siyang libreng oras upang patayin ang kaaway at gumawa ng mga karapat-dapat na gawa.
Masyadong malakas ang epekto ng kanyang shield defense, nagdaragdag ito ng kalahating buhay sa bawat Legion soldier. Ang buong Legion ay may 5,000 katao, lahat sila ay naghihintay ng kanyang shield defense para mailigtas ang kanilang buhay. Gusto rin ng 10 kasambahay na sumulong para salubungin ang kalaban, ngunit pinigilan sila ni Lu Chen. Ling 1, Ling 2, Ling 3, Ling 4, at Ling 5, pumunta sa archery building sa kaliwa para tumulong. Ling 6, Ling 7, Ling 8, Ling 9, at Ling 10, pumunta sa Arrow Tower sa kanan upang tumulong. Kasunod ng utos ni Lu Chen, ang 10 katulong ay agad na hinati sa dalawang grupo at tumalon sa kaliwa at kanang Arrow Tower ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang dahilan kung bakit inayos ito ni Lu Chen sa ganitong paraan ay dahil ang mga Arrow Tower sa kaliwa at kanan ay inakyat din ng mga orc. Bagamat parehong may kakayahang lumaban sa grupo sina Kenyao at Wanyan, mayroon lamang silang 200 santukan at 200 mamamana sa ilalim nila. Palagi silang mahina at hindi makayanan ang mga orc na hindi mapigilan ang pag-atake. Medyo masama ang sitwasyon. At ang 10 katulong ay pawang mga santo, at malakas ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya nilang humakbang at patayin ang mga santo gamit ang mga tato sa buto. Mayroong 5 kasambahay na nakaupo sa mga tore ng bantay sa magkabilang panig, kaya mas magiging ligtas ito. Pagkatapos ng lahat, ang archery tower ay 50 talampakan na mas mataas kaysa sa pader ng lungsod, at medyo independyente. Ang lokasyon nito ay hindi mahalaga, at hindi ito ang pangunahing lugar para sa pag-atake ng mga orc. Sa makatuwid, walang maraming orc na umaatake sa Arrow Tower, at hindi sila magiging napakalakas. Kung nasaan lang siya, si Lu Chen, ang lugar kung saan nakatutok ang mga orc sa pag-atake. Tamang-tama, ang 10 katulong ay pumasok sa mga archery tower sa magkabilang panig, at pinatay ang mga orc na sumalakay, pinagsama ang depensa ng mga archery tower, na nagpapahintulot sa mga mamamana na magpatuloy sa pagbaril ng mga arrow ng may kapayapaan ng isip. Sa pagbuo ng labanan ng Legion, sina Lu Chen at Ling Hua ay pumatay ng maraming malalakas na orc ayon sa pagkakabanggit, at ang 200 malalakas na orc na pumasok ay wala pang 100. Anong battle formation ito? Ang isang malaki at isang maliit, nagpupuno sila sa isa't isa, ang kapangyarihan ay nakakatakot. Panipi. Ang mga parang langgam na gininto ang kagalang-galang na ito ay napakahirap labanan, at napakaraming pantulong sa labanan. Sila ay mga pormasayon ng labanan, shield defenses, at field healers. Wala sa kanila ang mahuhulog. Paano natin lalabanan ang Lana? Ang tao na lalaki at ang espiritong babae ay masyadong malakas sa labanan, at sila ay masyadong maitim. Lagi silang umaatake mula sa likuran. Mahigit kalahati ng ating grupo ang patay, at maaga o huli kailangan nating mamatay ng malinis. Sa totoo lang, minaliit namin itong mga gininto ang kagalang-galang na katawan. Nakahanda sila. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon silang sapat na tunay na essence arrow. Tama, ang mga bone-tattooed Saint troops natin ay hinarangan ng mga rounds of arrow rain. Hindi nila kayang patayin para suportahan tayo, kaya hindi tayo nakalaban. Ang gininto ang katawan na kagalang-galang na hukbo ng sangkatauhan ay talagang hindi simple. Napakaraming auxiliary forces. Ang kabuuang lakas ng labanan ay mas malakas kaysa sa ilang mga santong tropa ng sangkatauhan. Talagang nagkamali kami. 200 katao lang ang napatay namin, ang lakas ay malayo sa sapat, 2,000 katao ay halos pareho. Oo, kung mayroon tayong 2,000 tao na papasok, gaano man kalakas ang kanilang battle formation, hindi nila kakayanin ang pagkasira ng 2,000 Jade Bone Saints. Lahat, mag-breakout tayo, bumalik at magtipon ng mga tao para maghiganti. Ang mga nakaligtas na orc ay nataranta at patuloy na nagrereklamo dahil sa malaking pagkawala. Sa oras na ito, hindi na nila naisip na talunin ang gininto ang kagalang-galang na nasa harapan nila, ngunit nagmamadaling lumabas, desperadong sinusubukang tumakas mula sa pagbuo ng labanan ng hukbong ito, sinusubukang tumakas. Ngunit nakita ng lahat ng mga sundalo ng Fanatical Legion na gustong tumakas ng kalaban, at lahat sila ay lumaban ng buong lakas, sinusubukan ang kanilang makakaya na pigilan ang kalaban, at bumili ng mas maraming oras para mapatay nina Lu Chen at Ling Hua ang kalaban. Sa ilalim ng pader ng lungsod, nagmamadali din ang bone-tattooed Saint troops ng orc.
Ang depensa sa lungsod ay masyadong malakas, at hindi nila kayang patayin ang mga ito. At ang mga nakulong na malalakas na lalaki ay patuloy na nahuhulog, at kung hindi sila makapaghintay para sa kanilang mga reinforcements, ang 200 malalakas na lalaki ay malamang na mawawala. Kabanata 1580, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lie. Ang mga tagapagtanggol ng seksyong ito ng pader ng lungsod ay talagang ang pinakamababa sa buong Beacon City, at sila ay halos gininto ang kagalang-galang. Ngunit may problema ang mga gintong estatwa na iyon. Maging ang ating 200 Jade Bone Saints ay naglakas loob na bitag at patayin sila. Masyadong malakas ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kahit ano pa, kailangan nating umakyat at agawin pabalik ang ating malakas na tao. Ngunit mahirap lumaban mula sa itaas, higit sa lahat dahil napakaraming palaso ang umuulan, at napakaraming mga casualty ang natamo namin na hindi na namin masira. Talagang mayayaman sila. Napakaraming totoong araw ang pinanday nila. Ilang blue-striped spirit stone ang kailangan nila. Halika, kahit na mamatay tayo ng isang grupo ng mga tao, ang mga reinforcement ay dapat na nasa lugar, kung hindi, wala sa ating malalakas na lalaki ay maaaring hindi bumalik. Pagkatapos ng maikling talakayan, ang mga orc sa ilalim ng pader ng lungsod ay nagpasya na pumunta sa lungsod ng Desperadong, kahit na kalahati sa kanila ay namatay. Pagkatapos, marahas na sinalakay ng hukbong santo na may buto ang orc na ito, at sa ilalim ng ulan ng mga palaso, sunod-sunod na grupo ng mga tauhan ang bumagsak. Sa wakas, 1,000 tao ang matagumpay na nakaakyat sa lungsod at sumugod sa hukbo mula sa tuktok ng lungsod. Si Dao ay pumasok sa battle formation ng Panatikong Legion. Sa pagkakaroon ng 1,000 orc reinforcement na ito, kinailangan ng Panatikong hukbo na hatiin ang kanilang mga tropa para lumaban, at ang pressure ay agad na napakalaki. Ang 1,000 orc na ito ay pawang mga santo na may tato, 2 antas na mas mataas kaysa sa gininto ang kagalang-galang. Ang mga ordinaryong sundalo ng Fanatic Legion ay wala pang kapangyarihang lumaban sa kanila, kaya kailangan nilang gamitin ang Dragon Elephant Formation para umatake sa mga grupo ng 3 o 5 magkaroon ng kapangyarihang lumaban. Bagamat ang karamihan sa malalakas na orc na nakulong sa 9-turn Dragon Formation ay pinatay nina Lu Chen at Lingua, mayroon pa ring higit sa 50 katao, at maraming Legion na sundalo ang kailangan pa upang pigilin ang mga ito. Ngunit ngayon ang Zealot Legion ay kailangang lumaban sa magkabilang dulo, halatang kulang sa lakas, ang bilang ng mga nasugatan na sundalo ay dumami ng ilang beses sa isang iglap, at ang mga field doctor ay halos nalulula na. Lahat ng mga mandirigma ay pumupunta para lagyan ng Bone Tattooed Saint, huwag mag-alala tungkol sa mga natitirang Jade Bone Saints, ipaubaya sila sa amin ni Lingua. Matatag na inayos ni Lu Chen ang kanyang mga taktika, at nakipagsanib puwersa kay Lingua upang labanan ang malalakas na orc, at pinalaya ang mas maraming panatikong mandirigma. More than 50 Jade Bone Saints, medyo marami na, hindi niya kayang lumaban mag-isa. Ngunit sa pagtulong ni Lingua sa labanan, iba ito, 80% siguradong matatalo niya itong higit sa 50 Jade Bone Saints. Kung ilalabas ang malaking Jiao, ito ay maaaring 70% sigurado. Nakakalungkot na ang sinaunang at nalilitong dragon na iyon ay nasa kritikal na sandali ng ebolusyon. Lingua, kailangan ko ang malamig mong hangin. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, ang katawan ni Lingua ay naglabas ng napakalamig na hangin, na bumalot sa mahigit 50 malalakas na orc. Ang napakalakas na malamig na hangin, na parang nagmumula sa kailaliman ng impyerno, ay naging dahilan para hindi ako komportable. Ang babaeng Eldar na iyon ay isang pambihirang ice spirit body. Ang malamig na hangin na inilalabas niya ay maaaring magdulot ng napakababang temperatura, at ang ating bilis ay maaapektuhan. Ito ang ice domain ng ice spirit body, mag-ingat kayong lahat. Habang nakayanan pa natin ang mababang temperatura, lahat tayo ay nagmamadali, patayin muna ang babaeng espiritu, at pagkatapos ay patayin ang bata. Ang mahigit 50 orc ay lahat ay may kaalaman, at agad na nakilala na ang inilabas ni Lingua ay ang larangan ng malamig na hangin. Ang sobrang mababang temperatura sa field ay maaaring makaapekto sa kanilang mga kilos, kaya hindi sila nang ahas na magpabeya, at sunod-sunod na sumalakay, na tina-target si Lingua. Ilog ng yelo. At ang mahabang letigo ni Lingua ay naitapon na, at ang letigo ay nagdulot ng walang katapusang malamig na hangin, at ito ay agad na nagyelo, na nagpatigil sa katawan ng mahigit 50 malalakas na orc.
Dahil sa stagnation na ito, isang malakas na orc na sumugod sa unahan ang dumanas ng sakuna sa lugar. Bago pa man siya magkaroon ng oras na itaas ang kanyang sandata para harangin, natama na siya ng letigo, at ang kanyang katawan ay nagkawatak-watek sa lugar. Si Yuan Shen lamang ang nakatakas, na itinuturing na walang silbi halos doon. Mabilis na pinalabas ni Linhua ang letigo, pinatay ang isa sa kanila, binawi ang letigo at inihampas muli, nabasag ang espada at braso ng isa pang malakas na orc. Sayang lang at nabigo ang pangalawang letigo na patayin ang pangalawang malakas na orc on the spot. Gayunpaman, sapat na iyon upang takutin ang natitirang malalakas na orc sa takot. At si Lu Chen ang talagang nagpalamig sa mga orc powerhouse na iyon. Kasabay ng paghampas ni Linhua ng letigo, umatake din si Lu Chen. Ang kanyang figure ay kasing bilis ng isang multo, at ang kanyang hampas ay kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, 3 blood canopy ang sumabog, 3 primordial spirit ang nakatakas, at 3 malalakas na orc ang nawala sa larangan ng digmaan. Huwag kang magkalat. Ang malalakas na orc na iyon ay nagmamadaling bumuo ng bilog upang pigilan si Lu Chen sa pag-atake mula sa likuran. Bukod dito, ang mga orc powerhouse na ito ay nagtipon-tipon at nagsanib puwersa sa pag-atake, nilabanan ang glacial whip ni Linhua, at dinadala pa ang kamay ni Lu Chen na nakakabasag ng langit. Ilang sandali, hindi makaatake si Lu Chen, naglakad-lakad lang siya sa mga malalakas na orc na ito, walang magawa. Dahil sa impluwensya ng larangan ng yelo, ang malalakas na orc na ito ay hindi nang ahas na gumawa ng inisyatiba sa pag-atake, ngunit nakipaglaban ng husto upang ipagtanggol, habang dahan-daang upang umatras mula sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, ang sitwasyon ng labanan ng libong orc na dumating bilang mga reinforcement ay medyo masama. Sila ay nabalisa ng mga anting-anting, hinaramgan ng mga magic circle, binalak ng mga organo, binaril ng arrow rain, pinigilan ng mga pormasayo ng labanan, at binugbog ng iba't ibang mga trick. 32 ang binaril ko. Pagmamalaki ni Arrow Shu. Pinatay ko ang 72. Mayabang na sabi ni Jansayo. Arrow Repair. 2 patay perverts, ang aking ina ay nagtrabaho ng husto upang patayin ang 16 sa kanila. Galit na sabi ni Ruhoa. Nasaksak ko ang 7. Napuno ng dugo si Quan Sheng, at mahinang sinabi. Pinatay ko ang 10 sa kanila. Ako rin. Dito. Ganoon din ang sinabi ni Slender Tiger, Gauhai at Short Mountain. Nasaan ang vest at ang burdock? Biglang naalala ni Lingyan ang mukha ng kabayong may ulo ng toro na kanina pa tahimik lang na nakikipaglaban. 108. Sumang-ayon sina Vest at Niuding at sabay na tumugon. Lahat. Pagkatapos, sa katahimikan, ang mga pangunahing miyembro ng Legion ay tahimik na kinuyam ang kanilang mga sandata at patuloy na nakipaglaban sa madugong mga labanan. Ngunit naramdaman ni Lingyan na nakatanggap siya ng kritikal na hit na 10,000 puntos, at ayaw na niyang makipag-usap kay Vest at Niuding. Anong antas? Ng kakayahan sa pakikipaglaban ang dalawang lalaking iyon na gumagamit ng natural disaster combined strike technique. Kasabay nito, 108 mga santo na may tato na buto ang napatay. Napakabilis ng pagpatay at napakalakas ng combat power, nakakatakot talaga. Tinatawag siyang number 1 arrow repairer sa mundo, paano siya nakakahiya? At ang magsasaka ng espada, paano siya nakakahiya? May isa pang tao na nakakahiya din. Yan ang napabayaang Zuozu. Siya, na isang Marangel na Jade Bone Saint, ay hindi sumunod kay Ruhoa at sa iba pa upang salubungin ang kaaway, ngunit nakipaglaban sa pagbuo ng labanan. Siya ang din ng Tianhuang Academy, at hindi maginhawa para kay Lu Chen na utusan siya, kaya hindi siya nagtalaga sa kanya ng isang partikular na posisyon sa labanan, siya ay ganap na malaya na maglaro. Siyempre, may self-knowledge siya. Bagamat makapangyarihan ang kanyang combat power, hindi pa rin siya may kukumpara kay Lu Chen, o maging sa Linhua. Kung pupunta siya sa pag-atake at papatayin ang malalakas na orc na iyon, tiyak na hindi magiging kasing ganda ng epekto ni na Lu Chen at Linhua, at baka makipaglaban pa siya sa malalakas na orc. Sa makatuwid, hindi siya lumahok sa pag-atake ng malalakas na orc, ngunit tahimik na pinutol ang mga ordinaryong orc na dumating para sa mga reinforcement, tinutulungan ang panatikong Legion na ibahagi ang pressure. Kabanata 1581. Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Si Zuozu,
bilang isang makapangyarihang Jade Bone Saint, ay pinugutan ng ulo ang isang lower-rank Bone Grain Saint, iyon ay isang nakamamatay na kasiyahan. Nang hiling-iniling yan sa lahat na iulat ang kanilang mga ulo, pinugutan na niya ng ulo ang 56 na orc. Nang marinig niyang sinabi ni Ling Yan na siya ang bumaril at nakapatay ng 36, hindi niya maiwasang maging kampante. Ngunit nang marinig niya na si Shang Guanjin ay pumatay ng 72, ang kanyang mabuting kalooban ay agad na nahulog sa ilalim. Sa katunayan, maliban kay Lu Chen, palagi siyang optimistiko tungkol kay Jian Sayo. Kaya lang hindi niya inaasahan na pagkatapos na maging isang banal na cultivator ng espada, ang espada ng kalooban ay naging napakalakas na kaya nitong madaig siya sa labanang ito ng pagpatay sa hayop. Maiisip na sa one-on-one na kompetisyon sa pagitan nila ni Jian Sayo, maaaring hindi siya ang kalaban ni Jian Sayo. Ngunit sa huli, iniulat niya ang pagpugot ng ulo sa 108 tao na may ulo ng toro at mukha ng kabayo, na parang nakakita ng multo. Ang mga mukhang toro at mukha ng kabayo ay mukhang ordinaryo, at wala silang anumang namumukod tanging pagtatanghal sa mga ordinaryong panahon, at halos hindi sila pinapansin ng mga tao. Ngunit sa labanang ito, bakit napakalakas ng joint attack technique na ginawa ng dalawang lalaking ito? Hindi nagtagal upang labanan ang 1,000 orc, at siya ay pumatay ng 56 na tao ng mag-isa, na kamangha-mangha na. Pinugutan ng ulo ng magsasaka ng espada ang 72 tao, mas mabuti pa. Ngunit ang dalawang lalaking ito ay talagang pinugutan ng ulo ng 108 katao, 54 na katao bawat isa, iyon ay mas maraming baka kaysa sa baka. Dapat mong malaman na ang mukha ng kabayong may ulo ng toro ay hindi isang santo, ngunit isang gintong estatwa. Sa sandaling iyon, nadama niya na siya ay isang kabiguan, hindi man lang maihahambing sa dalawang gintong kagalang-galang, iyon ay isang trahedya. Sa sandaling iyon, lubos niyang hinangaan si Lu Chen. Hindi niya alam kung paano nilinang ni Lu Chen ang mga tao, at talagang nilinang niya ang dalawang super best. Kung ang mukha ng kabayong may ulo ng toro ay naging banal, hindi ba't masyadong nakakatakot na tansyahin batay sa pinagsamang lakas ng pag-atake ng dalawang bagay na ito? Ang 1,000 orc reinforcement ay hindi lamang pinatay ni Shang Guanjin at iba pang malalakas na lalaki, kundi binitay at binugbog din ng Dragon Elephant Formation na nabuo ng iba pang mga sundalong legion. Ang rate ng pagkamatay ay higit sa kalahati, ang pagkawala ay mabigat, at hindi na nito kayang suportahan. At ang mga nakaligtas na orc ay hindi rin nakahawak. Basag ang dugo, lumabas ka. Sa ilalim ng pamumuno ng isang malakas na orc, ang mga orc na malalim na nakulong sa labanan ay nakipaglaban ng husto, nagmadaling lumabas, sinundan ng mga front servant, at sa wakas ay kumala sa pagkubkob ng panatikong hukbo at tumalon mula sa ikalawang pader ng lungsod. Sa huli, sa grupo ng mga orc na nakatakas mula sa Shengtian, mayroong higit sa 30 Jade Bone Saints at daan-daang Bone Tattoo Saints. Ang mga pagkalugi ay lubhang mabigat, at sila ay halos maalis mula sa itaas. Ang defensive position na inilagay ni Lu Chen ay nanalo ng isang kumpletong tagumpay, na nakakuha ng atensyon at pagkabigla ng iba pang mga mandirigma ng tao. Kahit na ang lugar ng depensa ng maliit na pader ng lungsod na iyon ay hindi malaki, ang puwersa ng pag-atake na natanggap ay hindi maliit, at hindi ito madaling ngumunguya. Ang pinakamahalaga ay mayroong ilang gintong kagalang-galang na nakatalaga doon, at talagang nilabanan nila ang mga santong tropa ng kalaban, na talagang nakakamulat. Bukod dito, ang hukbo ng orc ay dumanas ng napakalaking pagkalugi, na hindi madali para sa ibang mga tropang santo ng tao. Damn it, ang disipulo ni Zuozo ng Tianhuang Academy ay talagang kahanga-hanga. Ang isang kagalang-galang na gininto ang katawan ay inihambing sa mga santo mula sa ibang puwersa. Si Lian Jia, na nakikipaglaban sa malayo sa unang pader ng lungsod, ay natural na napansin ang sitwasyon ng labanan sa panig ni Lu Chen, at hindi niya maiwasang mapuno ng papuri. Ang 40 Jade Bone Sage ng Yanluo sect na lumalaban sa frontline ay alam din ang sitwasyon ng labanan sa panig ni Lu Chen, kaya madilim ang kanilang mga mukha, at 10,000 damo at putik na kabayo ang tumama sa kanilang mga ulo. Sa simula, nang pumunta si Lu Chen sa Yanluo sect upang sipin ang bulwagan, mayroon lamang siyang kapangyarihang patayin ang Jade Bone Saints, ngunit wala siyang kapangyarihan na harapin ang isang grupo ng Jade Bone Saints. Ngunit gaano nakatagal ang lumipas ngayon, at ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay tumaas ng husto.
Hindi lamang siya makakalaban sa 12-12 ng mga tao, ngunit maaari rin siyang gumamit ng iba't ibang kaginhawahan upang salakayin at patayin ang 200 Jade Bone Saints ng mga orc. Para sa kanila, ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban ay talagang nakakatakot. Oo, walang pag-asang maghiganti. Ang maliit na hukbo ni Lu Chen ay mayroong lahat ng uri ng mga taong may kakayahan at kakaibang mga tao, na maaaring magbigay sa kanya ng lahat ng uri ng makapangyarihang tulong, kung hindi ay hindi niya magagawang labanan ang 12-12 sa isang kaaway at pumatay ng daan-daan sa isa. Kahit anong sabihin mo, napakalakas ng combat power ni Lu Chen, at may kakayahan siyang lumaban sa 12-12 ng Jade Bone Saints. Kung gusto natin siyang atakihin, kailangan nating humanap ng pagkakataon at huwag gawin ito ng walang ingat, kung hindi, mabubure tayo. Hintayin mo muna siya bago siya patayin, sigurado ka. He has been staying in his small army, waiting for him to be alone, hindi ko alam na magiging Year of the Monkey. Maghanap tayo ng pagkakataon sa larangan ng digmaan, hindi ako naniniwalang walang ganoong pagkakataon. Kahit anong pagkakataon, mag-isa man siya o hindi, papatayin natin siya sa anyo ng pag-atake. Oo, 4 na po kaming biglang naglunsad ng atake at sabay-sabay na putok. Kahit gaano kalakas ang combat power niya, gaano man kataas ang defense niya, sisubog siya on the spot. Ang 40 Jade Bone Sage ng Yanluo sect ay nakipaglaban habang nakikipag-usap sa mahinang boses. Pinugutan ni Lu Chen ng ulo si Feng Zha, ang kanilang guro, at pinatay ang napakaraming miyembro ng Yanluo sect. Kung hindi nila mapatay si Lu Chen, hinding-hindi sila titigil. Siyempre, sa mga lahi ng tao na may pagkagalit kay Lu Chen, hindi lamang mga tao mula sa Yanluo sect, kundi pati na rin ang iba pa, tulad ng Water Lotus mula sa Shuiling Mountain ay isa sa kanila. Dahil inilipat ni Lian Jia ang mga tao mula sa Tianhuang Academy patungo sa larangan ng digmaan, alam ni Shui Lian na may nag-aayos na mamatay si Lu Chen. Dahil ang larangan ng digmaan kung saan naruroon si Lu Chen ay medyo malayo, ang mga tao sa panig ni Shui Lian ay hindi makita ang sitwasyon. Nagpadala rin si Shui Lian ng mga tao para mag-usisa, ngunit nang dumating sa pader ng lungsod ang mga taong ipinadala nila, pinabalik sila ng pangkat ng patrol doon, at wala silang nalaman na balita. Bukod dito, ang opensiba ng kalaban ay napakabangis, ang sangkatauhan ay nagtatanggol sa lungsod, at ang dalawang panig ay mahigpit na naglalaban. Ang sitwasyon ng labanan sa panig ni Lu Chen ay hindi itinuturing na isang malaking tagumpay, kaya natural na hindi ito naiulat. Ngunit sa sandaling ito, ang bahagi ng pader ng lungsod na binabantayan ni Lu Chen ay ligtas, at ang mga tropang orc ay natatakot na mabugbog at hindi nang ahas na umatake muli. Gayunpaman, ang mga nagtatanggol na posisyon ng mga pader ng lungsod sa magkabilang panig ay inaatake pa rin ng mga orc, at ang sitwasyon ng labanan ay hindi optimistiko. Medyo masama ang sitwasyon ng labanan sa panig natin. Masyadong maraming orc. Maaari bang suportahan ng Arrow Tower doon ang ilang pag-ikot ng Arrow Rain? Nagkaroon ng matinding labanan sa kaliwang pader ng lungsod, at humingi ng tulong ang isang Jade Bone Sage, medyo nakakahiya ang kanyang tono. Kung hindi lang sila makatiis ay hindi na sana nila ibinaba ang mukha at humingi ng tulong dito. Kung tutuusin, palihim nilang kinukutya ang Tianhuang Academy noon, paanong halos lahat ng mga kagalang-galang na may gininto ang katawan ay makakalaban sa mga kaaway ng lahat ng mga santo. Minsan nilang na-assess na kapag sumiklab ang labanan, ang Tianhuang Academy ay hindi na magtatagal, kaya sa huli ay pumili sila ng ilang malalakas na lalaki upang tumulong. Dahil dito, binugbog ang mukha. Kaluskos. Ang aming panig ay ang parehong sitwasyon. Mga kapatid na kagalang-galang na gininto ang katawan, maaari mo bang suportahan ang kanang bahagi ng ilang pag-ikot ng Arrow Rain? Ang pader ng lungsod sa kanan ay pinalo din ng marahas, at ang Jade Bone Saint na namumuno ay walang magawa kundi ibaba ang mukha at pumunta rito para humingi ng tulong. Ang mga lalaki sa kanan, tulad ng nasa kaliwa, ay minamaliit ng tingin sa Tianhuang Academy. Iniisip na inilagay ni Lian Jia ang lahat ng mga gintong estatwa, ito ay isang biro lamang sa pangalawang layer ng depensa, ito ay isang seryosong pagkaantala, at sa malaot madali ay kakailanganin nila ang kanilang suporta. Kabanata 1582, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Dati naisip ng mga santo sa kaliwat kanang bahagi na wala ni isa sa kanila ang nagkatotoo. Anyway now,
Lahat ng golden-bodied venerables ay tumayong matatag sa pader ng lungsod at binugbog ang lahat ng kaaway na santo, kaya hindi ito nang ahas na salakayin ng mga orc troops. Sa kabaligtaran, ito ay sila, ang mga linya ng depensa ng mga pader ng lungsod sa kaliwa at kanan ay nagmamadali, at ang kaibahan sa pagitan nila ay lubhang nakakahiya. Gayunpaman, wala silang magagawa. Walang karagdagang suporta para sa pagtatanggol sa ikalawang layer ng pader ng lungsod, at maaari lamang silang umasa sa mutual na suporta sa pagitan ng iba't ibang mga seksyon ng pader ng lungsod. Ang mga arrow tower sa kaliwa at kanang gilid, ganap na sumusuporta sa mga pader ng lungsod sa kaliwa at kanang gilid, at hayaan akong palayain ang arrow rain, at pupunan ko ang inventaryo para sa lahat mamaya. Nang hindi man lang nag-isip tungkol dito, agad na inutusan ni Lu Chen ang mga mamamana sa mga archery tower sa magkabilang panig na suportahan ang mga linya ng depensa ng mga pader ng lungsod sa magkabilang panig. Noong nakaraang pagkakataon, ang 100 milyong cat-ties ng mataas na kalidad na blow-brained na mga spirit stone na ibinigay niya ay ginamit para maghagis ng 100 milyong totoong arrow, na isang napakalaking bilang. Ang 100 milyong arrow na ipinamahagi sa 1,000 archer ay 100,000 arrow bawat tao. 100,000 arrow bawat tao. Iyan ang ulan ng 100,000 round ng mga arrow. Kailan tayo matatapos maglaro? Kahit na halos tapos na ang laban, kukuha siya ng isa pang 100 milyong cat-ties ng mataas na kalidad na blue-striped spirit stones at maghahadges ng isa pang 100 milyong arrow. Para sa ibang mga tao, kahit sa ibang mga puwersa, ang tunay na essence arrow ay ganap na hindi kayang bayaran. Ngunit sa mata ni Lu Chen, hindi ito isang malaking basura, gamitin mo lang ang iyong enerhiya. 200 mamamana mula sa bawat kaliwa at kanang archery tower ang sumunod sa utos ni Lu Chen at agad na ay nalalayan ang kaliwa at kanang pader ng lungsod. Isang bilog ng mga palaso ang nagpaulan ng 200 palaso, sunod-sunod na pag-ikot, at patuloy na pumutok na nagdulot ng malaking pinsala sa kalaban. Sa ilalim ng Jade Bone Sage, ang Virtuous Bone Sage ay nagdusa ng 9 na pagkamatay mula sa ulan ng mga palaso, at ang Bone Textured Sage ay nagdusa ng isang kamatayan at 9 na pinsala mula sa Arrow Rain. Sa tulong ng patuloy na pag-ulan ng mga palaso, ang mga tropang orc na umaatake sa mga pader ng lungsod sa kaliwa at kanan ay nagdusa ng mabibigat na casualty. Ang presyon sa mga taong banal ng mga tagapagtanggol ay bumagsak ng husto, at ang sitwasyon ng labanan ay ganap na nabaligtad, at ang umaatake ng mga tropang orc ay mabilis na natalo. Salamat sa iyong tulong. Sa sandaling matapos ang labanan, ang mga taong banal na nakatalaga sa mga pader sa magkabilang panig ay nagpasalamat kay Lu Chen ng sunod-sunod. Masasabi nila na sa grupong ito ng mga gintong kagalang-galang, ang pinakamakapangyarihan ay hindi si Zuozo o Linghua, kundi si Lu Chen. Ang pinuno ay hindi ang Zuozo at Linghua ng Jade Bone Saint, kundi si Lu Chen din. We are guarding the second layer of the city wall together. We are on the same defense line. If one side is in an emergency, the 4 sides will definitely support it. You don't need to thank you. Ikinaway ni Lu Chen ang kanyang kamay at sinabi iyon. Lahat sila ay nasa iisang bangka, at lahat sila ay nasa isang relasyon kung saan lahat ay naligtas. Hindi ko akalain na napakalakas ng Team of the Golden Body Venerables mo, nakakahiya talaga. Ang mas ikinagulat ko ay talagang nagsanay ka na ng mga mamamana, at marami kang tunay na palaso. Super yaman mo talaga. Hindi napigil ang mapabuntong hininga ang Jade Bone Sage sa kaliwat kanan. Gayunpaman, si Lu Chen ay tamad na tumugon sa kanila at inutusan si Yuli na makipag-ayos sa kanila. Si Yuli ang namamahala sa pagbuo ng labanan ng Legion, at namumuno din sa kabuoang labanan ng Legion. Ito ay masangkop para sa pakikipag-usap sa iba pang mga tropa ng tao, at maging sa pakikipaglaban ng sama-sama. Huminto si Lu Chen sa pag-aalala tungkol sa mga walang kabuluhang bagay na ito, at pumunta sa tuktok ng lungsod upang panoorin ang sitwasyon ng buong larangan ng digmaan. Nakita ko na ang mga tropang orc na sumugod sa unang pader ng lungsod ay dumanas ng matinding casualty matapos salakayin ang ikalawang pader ng lungsod. Hindi na sila makapag-organisa ng pag-atake at nasa estado na sila ng paghihintay sa kamatayan. Kung walang sino man mula sa kanila ang nagmamadaling sumama sa kanila, sila ay nasa pagitan ng una at ikalawang mga pader ng lungsod, hindi na makaka-atres, at sa malaot madali ay lilipulin sila ng sangkatauhan.
Gayunpaman, ang labanan sa unang layer ng pader ng lungsod ay naging mas matindi, at ito ay naging maliwanag na maliwanag. Sa mga hukbo ng apat na lahi, ang hukbo ng mga orc ay ang pinakamaliit sa bilang, ngunit sila ang pinakamabaliw na umatake. Makikita na ang hukbo ng orc ay gustong masira ang unang depensa ng Fengwo City, at sumugod para iligtas ang mga kapwa-tribo na nakulong sa ilalim ng pangalawang pader ng lungsod. Para sa mga santo na nakatalaga sa unang pader ng Fengwo City, sa ilalim ng mabangis na puwersa ng milyon-milyong dayuhang tropa, ang kanilang mga depensa ay naging maluwag, at isa pang puwang ang malapit ng masira. Mga kapatid, ang unang layer ng pader ng lungsod ay medyo nalulula, at ang tubig ay maaaring lumabas muli, at tayo ay magsisimula sa isang bagong labanan. Nang makita ito, tumalikod si Lu Chen at inutusan ang matatangkad, pandak, matataba at payat na tao na i-deploy ang auxiliary force sa lalong madaling panahon, upang hindi mahuli sa biglaang pagsalakay ng kaaway. Nang marinig ang mga salita ni Lu Chen, sa kaliwa at kanang Arrow Tower, ang mga mamamana na iyon ay lumiko mula sa gilid ng suporta, handang lumaban. Rookie, Huan Yan? Ang mga mamamana sa Archery Tower ay nasa ilalim ng iyong utos, bigyang prioridad ang pagsuporta sa magkakaibigang puwersa sa magkabilang panig. Tumingin si Lu Chen sa mga Archery Tower sa magkabilang gilid at talagang inutusan niya ito. Boss, lahat ng warriors sa side nila ay mga santo, at marami ding Jade Bone Saints. Hindi naman kasing lakas ng pressure natin. Bakit natin uunahin ang pagsuporta sa kanila? Oo, halos lahat tayo ay mga gininto ang kagalang-galang, magkapatid. Hindi gaanong natuwa sina Kenyao at Huan Yan, at sunod-sunod na sinabi. Maraming auxiliary force ang ating frontal position. Hindi ganoon kadali para sa atin na hulihin tayo ng kalaban. Sa halip, nag-aalala ako sa ating dalawang pakpak. Bagamat ang dalawang pakpak natin ay mga santong tropa, ito ay kitang-kita mula sa unang labanan ngayon lamang. Ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay bukas sa pagtatanong. Sa madaling salita, ito ay hindi masyadong maganda. Kung ang kalaban ay magsisimula sa aking dalawang pakpak, mahuli ang isang seksyon ng pader ng lungsod, at pagkatapos ay umikot sa paligid upang tumabi sa atin at guluhin ang ating pagbuo ng labanan, iyon ang magiging pinakamalaking problema natin. Mas gugustuhin kong hayaan ang mga mamamana ng dalawang archery tower na suportahan ang dalawang pakpak ng pader ng lungsod hanggang sa lahat, at ayokong masira ang ating dalawang pakpak, naiintindihan mo ba? Umiling si Lu Chen at muling sinabi iyon. Si Huan Yan ay mas matalino, at agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Lu Chen, kaya inutusan niya ang mga mamamana sa bantayan na baguhin ang direksyon ng pag-atake at huwag nang ilagay ang pangunahing pag-atake sa panig ng hukbo. Ang rookie ay medyo tanga at hindi masyadong naiintindihan ang plano ni Lu Chen, ngunit hindi ito mahalaga, dahil talagang sinusunod niya ang mga utos ni Lu Chen, at lalaban siya habang sinasabi sa kanya ni Lu Chen na lumaban. Sabi ko Lu Chen, ang mga mamamana sa dalawang archery tower na ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Maaari mong hilingin sa kanila na tulungan ang iyong mga kaalyado kapag sila ay nasa panganib. Hindi mo kailangan ng buong suporta. Lumapit si Zuozo at nagsabi, kung ang kaaway ay sumugod at ilunsad ang unang alon ng mabangis na pag-atake sa ating panig, nang walang tulong ng arrow rain mula sa dalawang archery tower, tayo ay nasa ilalim ng matinding pressure at maaaring matalo sa anumang oras. Anong kinakatakutan mo? Wala ba tayong 600 mamamana sa likod natin? Ngumiti si Lu Chen, at sinabi, ang isang bilog ng mga palaso ay umuulan ng 600 palaso, sunod-sunod na pag-ikot, ng tuloy-tuloy, sapat para sa kaaway na makainom ng hindi mabilang na mga kaldero. Ang 600 mamamana sa likod natin ay maaari lamang atakihin ang kalaban kapag narating na nila ang tuktok ng lungsod. Ngunit sinabi ni Zuozo, kapag ang kaaway ay sumugod pababa mula sa tuktok ng lungsod. Kabanata 1583, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. That's not necessarily true. The archers are all trained by this girl. Kahit santukan, may kakayahan pa rin silang managsak ng mga tao mula sa likod. Kaya lang sa santukan, hindi na sila makakapana ng mga arrow. Kailangan nilang gumamit ng man-to-man method para ipadala ang lahat ng uri ng masasamang arrow sa kalaban, na maaaring maayos na mag-decompress ng melee combat. Pero ang pinakamahalaga, depende pa rin sa estado ng kalaban. Ang Jade Bone Saint ay masyadong malakas para ituring ng mamamana.
Masyadong mahina ang pantas ng lakas. Malamang ay binaril siya ng ulan ng mga palaso sa sandaling umakyat siya sa tuktok ng lungsod. Wala siyang banta. Ang pangunahing target ng mga mamamana ay ang Bone Tattoo Saint. Nakikita ko na sa buong larangan ng digmaan, sa mga santo sa magkabilang panig, tanging ang mga santo na may tato sa buto ang pinakamarami, at sila ang pangunahing kaaway ng mga mamamana. Sa oras na ito, lumitaw si Lingyan at sinabi ito. Kung gayon, ang commander-in-chief ng labanang ito ay si Lu Chen, at gusto lang ng Din na pumatay, hindi pumapasok sa utos. Nang marinig ito, sinabi ni Zuozo. Din, may tanong ako. Bakit napakahalaga ng pangalawang layer ng pader ng lungsod, ngunit ang lakas ng pakikipaglaban ng mga banal na nakatalaga doon ay napakababa? Bakit? Biglang tanong ni Lu Chen. Dahil noon pa man ay napakakaunting mga mandirigma ng kaaway na maaaring makalusot sa unang layer ng pader ng lungsod, mahirap ayusin ang isang pag-atake sa pangalawang layer ng pader ng lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito ay medyo nagulat ako. Napakaraming tao sa organisasyon ng kalaban, at milyon-milyon sila. Tinatayang hindi ito inaasahan ng upper echelon ng Fengwo City. Anyway, sa aking opinyon, ang command ng Fengwo City ay hindi pa naaayos. Ito ay sumusunod pa rin sa makalumang deployment ng mga tropa, hindi sineseryoso ang ikalawang palapag ng pader ng lungsod. Tungkol sa pagtatanggol sa ikalawang patong ng pader ng lungsod, mayroon pa tayong ilang mga santo na may mahinang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya noong lumusab ang mga tropa ng orc ngayon, hindi lamang ang ating dalawang pakpak ang nasa ilalim ng matinding presyon, kundi maging ang depensa ng mga ang buong pangalawang layer ng pader ng lungsod ay napakahigpit, na may katuturan. Naniniwala ako na nakita ni Lian Jia ang sitwasyong ito, aayusin niya ito sa lalong madaling panahon, at magpapadala ng mas maraming tropa sa ikalawang layer ng pader ng lungsod, kung hindi, ang pagtatanggol sa ikalawang layer ng pader ng lungsod ay mapanganib. Ipinaliwanag ito ni Zuozo sa ganitong paraan. Ngunit si Lian Jia ay nakikipaglaban pa rin sa unang palapag ng pader ng lungsod. Mukhang nasiyahan siya sa pakikipaglaban, at hindi niya naayos ang lakas ng ikalawang palapag ng pader ng lungsod. Tumingin si Lu Chen sa malayo at nakita na si Lian Jia ay nasa isang seksyon ng pader ng lungsod sa unang palapag, nangunguna sa depensa laban sa pag-atake ng hukbo ng kaaway. Huwag kang mag-alala, siya ang may kakayahang general ni Commander Lo. Wala siyang oras para mag-adjust sa mga laban sa frontline, at tiyak na pinabalik siya sa pamamagitan ng sound transmission. Mahinahong ngumiti si Zuozo, at sinabing, malapit nang tumugon si Commander Lo, at darating ang malaking bilang ng mga reinforcement mamaya. Ang pangalawang layer ng pader ng lungsod ay dapat kasing tatag ng Mount Tai. Kung may reinforcements, magiging reinforcements din ito para sa ibang city walls. Ang mga pader na ipinagtatanggol ng iba ay magiging kasing stable ng Mount Tai, pero hindi naman para sa panig natin. Nakangiting sabi ni Lu Chen. Ito ang buhay. Na-suffocate si Zuozo, na nagpakita ng mapait na tingin. Tama ang sinabi ni Lu Chen, kung nagpadala si Commander Lo ng mga reinforcement, malamang na hindi siya makakasali sa Tianhuang Academy. Dahil, ang taong nag-utos sa Tianhuang Academy na pumunta sa larangan ng digmaan ay si Commander Lo. Si Lian Jia ay tinutupad lamang ang utos ni Commander Lo. Kung hindi dahil sa pakikipagkaibigan ni Lian Jie kay Zuozo, na naglabas ng tubig para sa Tianhuang Academy, tiyak na ilalagay ang panatikong hukbo sa unang palapag ng pader ng lungsod. Sa makatuwid, kung nagpadala si Commander Lo ng mga reinforcement, tiyak na hindi niya mapapalakas ang Tianhuang Academy. Dahil gusto ni Commander Lo na mamatay si Lu Chen at ang Fanatical Legion, kaya bakit siya magpapadala ng isang tao upang iligtas sila? Para naman kay Commander Lo na walang kakilala sa Tianhuang Academy, bakit niya pinupuntirya ang Tianhuang Academy? Sa puntong ito, siya at si Lu Chen ay kasing linaw ng salamin. Umalis si Stuart Liao kasama si Commander Lo at naging pinarangalan na panauhin ni Commander Lo. Pagkatapos, inayos ang Tianhuang Academy. Wala itong kinalaman kay Stuart Liao, walang maniniwala. Dahil si Stuart Liao ang nag-utos nito, ang nasa likod ni Stuart Liao ay tiyak na walang kinalaman sa pagtakas niya. Ang taong iyon ay ang Haring Kang. Bago ako dumating, gumawa ako ng maraming mga plano. Ako ay magiging isang mababangki na tao sa magulong lugar na nagsisikap na makahanap ng mga paraan upang pamunuan ang Legion upang mabuhay hanggang sa tagumpay.
Nang makita ko si Stuart Liao na pinapunta ang lahat at sumunod sa Fengwo City, alam ko na lahat ng plano ko ay masisira, at ito ay totoo. Ang mababang antas ng ating Golden Body Venerable ay hindi makakakuha ng simpatiya, kaya't nakaayos pa rin tayo upang pumunta sa larangan ng digmaan. Ang matandang iyon, Stuart Liao, ay determinadong patayin ako at ang aking hukbo. Bamantong hininga si Lu Chen at sinabing muli, "Fuck! Espesyal na idinagdag ka ni King Kang sa utos ng conscription para lang patayin ka, bakit ikaw?" Ngumuso rin si Zuozu, pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa gilid ng unang pader ng lungsod, at sinabing, malapit ng mabaygo ang pagtatanggol sa unang pader ng lungsod. Hindi pa rin sapat ang lakas ng Fengwo City. Sabi ni Lu Chen. Maging ang call-up order ay inilabas na, at sapat na ang lakas ng Fengwo City, ngunit napakaraming tao lamang ang maaaring i-deploy sa bawat seksyon ng pader ng lungsod, at napakaraming tropa ang hindi maaaring italaga. Ngunit sinabi ni Zuozu, tingnan mo sa ilalim ng pader ng lungsod, napakaraming reserbang koponan ang naghihintay ng suporta. Ang puwang na nabuksan ay mapupuno sa maikling panahon. Ngunit kapag nawala ang ating pangalawang layer ng pader ng lungsod, ang kalaban ay dumiretso sa loob ng Fengwo City, at pagkatapos ay magkakaroon ng malaking kaguluhan. Sabi ni Lu Chen, wala sa aming negosyo na ang mga commander ng Fengwo City ang mga nangungunang pinuno. Nakangiting, sinabi ni Zuozu, ang ating Tianhuang Academy ay kayang panatilihin ang sarili nito, iyon lang. Ang buong Legion ay halos lahat ng mga kagalang-galang na may gintong katawan. Kung napakaraming mga pantas ng Jade Buto na sumugod, maaaring hindi tayo makaligtas. Tumingin si Lu Chen sa harap, parehong galit na galit at medyo walang magawa, kung magiging banal ang magkapatid, mas malamang na mabuhay sila. Sayang lang at hindi tayo bibigyan ni Stuart Liao, isang bastard, ng kaunting oras. Gaano katagal bago mapabanal ang mga sundalo ng Legion? Zuozu. Napakataas ng aura ng Fengwo City, at ang mga gininto ang katawan ng magkapatid ay nalinang ng perpekto, hanggat bibigyan sila ng isa pang buwan, masisiguro nating lahat sila ay magiging mga santo. Sabi ni Lu Chen, isang buwan. Imposibleng magkaroon ng ganito karami, at bibigyan kita ng 10 araw ng pinakamaraming araw. Nagliwanag ang mga mata ni Zuozu, ngunit sinabi niya iyon. 10 araw. Masyadong mahaba ang 10 araw. Nag-isip si Lu Chen, pagkatapos ay tumingin kay Zuozu, Din, mayroon ka bang paraan para makabili ng 10 araw para sa magkapatid? Maaaring makipag-usap ang Din kay Stuart Liao. Sa ngalan ng Tianhuang Academy, humihiling ang Din ng 10 araw na pahinga kahit anong mangyari. Si King Kang ay higit na nag-aalala sa Din na ito. Alam ito ni Stuart Liao, at alam din ng Din na ito na lalaki si Stuart Liao. Lagi niyang iniisip si Haring Kang. Iwasan niyang maging pangit at maapektuhan ang reputasyon ni Haring Kang. Karamihan sa 10 araw ay ibibigay sa Din. 10 araw lang kayang lumaban ang Din. Kung gusto mo pa, sa kahinahinalang karakter ni Stuart Liao, hinding-hindi mo ibibigay. Sinabi ni Zuozu, Kabanata 1584, Supreme Cultivation Secret Author, Mu Fenglai. Ang 10 araw ay magiging 10 araw, at pagkatapos ay hahayaan ko ang aking mga kapatid na magdroga hanggat maaari. Sabi ni Lu Chen, ang pagkain ng masyadong maraming pills, kahit gaano pa kalakas ang pisikal na katawan, sisubog ito. Paalala ni Zuozu, kung ito ay lampas sa malupit, kung gayon hindi ito totoo. Pagkatapos ay gagawa ako ng paraan upang hayaan ang mga kapatid na sugpuin ang kapangyarihan ng gamot. Tumingin si Lu Chen kay Zuozu, at sinabing, Din, ano pa ang ginagawa mo, hahanapin mo na ba si Stuart Liao? Gusto rin itong hanapin ng Din, ngunit ang Din ay nasa larangan ng digmaan, at kung hindi niya lalabanan ang buong labanan, talagang hindi siya makakababa. Walang magawang sinabi ni Zuozu, kung hindi, ituturing ng patrol team sa ibaba ang principal bilang isang deserter at babarilan siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos sabihin ito ni Zuozu, si Lu Chen ay hindi na nakaimik. Pagkatapos ng mahabang panahon na pakikipag-usap, kailangan pa niyang lumaban. Gayunpaman, ang kakayahang lumaban sa pangalawang pader ay mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban sa unang pader. Sa ikalawang linya ng depensa, limitado ang bilang ng mga kaaway na naghihintay na makalusot, at ang intensity ng labanan ay hindi maaaring mataas doon.
Kung lalaban ka sa unang linya ng depensa, haharapin mo ang epekto ng milyon-milyong mga kaaway, at ito ay magiging lubhang mahirap. Habang nagsasalita, tatlong malalaking gaps ang nasuntok sa defensive line ng unang layer ng city wall. Sa sandaling iyon, ang lahi ng kalaban ay dumagsa, tulad ng isang alon ng mga tao na nagmamadali sa puwang, dumiretso sa pangalawang pader ng lungsod. At ang mga tagapagtanggol ng unang pader ng lungsod ay desperadong sinubukang isara ang tatlong puwang, ngunit ang kalaban ay sumugod ng napakalakas, at hinaranggan lamang ang dalawa sa kanila, ngunit ang pinakamalaking puwang ay hindi maaaring harangan kahit na ano. Panipi, damn it, may mali sa mga tagapagtanggol sa unang palapag ng pader ng lungsod. Matagal na nilang hinaharangan ang puwang at may daan-daang libong mga kaaway ang pumapasok. Nagulat si Zuozu, napakaraming kaaway ang sumugod, humigit kumulang 100,000 katao, at marami pang sumugod sa puwang. Sa ikalawang palapag ng pader ng lungsod, mayroon lamang higit sa 50,000 mandirigma na nakatalaga, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mataas. Paano nila malalabanan ang napakaraming malalakas na kaaway? Ang mga mandirigmang nakatalaga sa ikalawang patong ng pader ng lungsod ay nakikinig sa utos. Ako ang commander ng labanan na si Lion Jia. Iniuutos ko sa iyo na manatili sa iyong mga pwesto at huwag mawala sa ikalawang linya ng depensa. Sa sandaling ito, ang boses ni Lion Jia ay nagmula sa unang layer ng pader ng lungsod. Iniulat ko ang sitwasyon sa larangan ng digmaan kay Commander Lu, at si Commander Lu ay personal na mag-aayos ng mga reinforcements para sa iyo, ngunit bago mo gawin iyon, ikaw ay ituring na patay na. Kung wala na, dapat din nating ipagtanggol ang pangalawang pader ng lungsod. Halos lahat ng mga banal na nakatalaga sa ikalawang palapag ay sabay-sabay na sumigaw, umalangaw-ngaw sa buong Fengwo City. Tama, halos lahat ng mga santo ay tumugon, ngunit ang mga tao mula sa Tianhuang Academy ay wala sa kanila. Ang mga tao sa Tianhuang Academy ay halos gininto ang mga estatwa, at higit sa 100 ng iba pang mga santo ang hindi sumunod sa karamihan. Dahil hindi tumugon si Lu Chen kay Lian Jia, natural na hindi tumugon ang Fanatical Legion. Wala na tayong reinforcements. Lahat ay handang lumaban mag-isa at lumaban hanggang dulo. Sinulyapan ni Lu Chen ang lahat ng nasa Fanatic Legion at sinabi iyon. Bakit wala tayong reinforcements? Gustong magtanong ni Shangguan. Masyado kasi tayong malakas. Bago pa matapos magsalita si Fei Long, may kumatok ng malakas sa ulo niya, at sobrang sakit ng sakit na halos mawala na siya ng kontrol sa pantog at bituka. Dahil marami akong kaaway. Malumanay na sabi ni Lu Chen, itinutuwid ang pahayag ni Fei Long. Fuck! Marami kang kaaway sa Eastern Wasteland, at ngayon marami kang kaaway sa Central Continent. Bakit ang dami mong kaaway? Tumawa si Ling Yan, at sinabing hindi inaasahan, ikaw ba ang maalamat na kalaban na nagre-recruit na katawan, saan ka man pumunta, ang kalaban ay pupunta doon. I don't know if I'm recruiting enemies. Kung alam ko in advance na magpo-provoke ako ng mga kalaban, maaga pa sana akong lumihis, di ba? Sumulyap si Lu Chen kay Ling Yan, at galit na sinabi, anyway, huwag umasa ng mga reinforcement mula sa Fengwo City. Kung tatapusin natin ng maayos ang laban na ito, magkakaroon ng pag-asa. Ano ang inaasahan mo, dito ka na tinatamaan ng kalaban, at kung gusto mong dalhin ang lahat sa susunod na antas, natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Sabi ni Ling Yan, totoo na wala tayong pagkakataon. Makakalaban lang tayo ng todo, pero hanggat nabubuhay tayo ngayon, maaari tayong gumamit ng ibang paraan para mabuhay hanggang sa umalis tayo sa Fengwo City. Sabi ni Lu Chen. Sa anong paraan? Tanong ulit ni Ling Yan. Malalaman mo pagdating ng panahon, maghanda upang ipagtanggol ang lungsod. Nagpakatanga si Lu Chen, sa halip na sagutin ang tanong ni Ling Yan, lumakad siya sa tuktok ng lungsod at tumingin sa ibaba, para lamang makita na ang kaaway na bumasag sa unang pader ng lungsod ay isa pa ring orc. Gayunpaman, ang mga mandirigma ng demonyo, at underworld clans ay hindi pumasok kasama ng mga orc. Lahat sila ay nagsisikap na sirain ang puwang, na pinipigilan ang mga tao na isara ang puwang at pinapayagan ang mas maraming orc na sumugod. Kung ang sangkatauhan ay hindi maaaring isara ang puwang sa mahabang panahon, at ang hukbo ng orc ay sumugod, pagkatapos ay ang pangalawa maaaring hindi ito mahawakan ng patong ng pader ng lungsod.
Napakakaunting mga tagapagtanggol sa ikalawang patong ng pader ng lungsod, tiyak na hindi nila malalabanan ang hukbo ng milyon-milyong santo ng mga orc. Lingyan, maaari bang makalapit ang ating mga mamamana sa tuktok ng lungsod at magpaulan ng ilang round ng mga palaso sa mga tropang orc sa ibaba? Saglit na nag-isip si Luchen, at pagkatapos ay nagsabi, sa tingin ko ay marami pa ring pantas sa hukbo ng orc. Paano kung pumatay muna ng isang grupo? Ito ay hindi isang problema. Ang problema ay pagkatapos ng ilang pag-ikot ng Arrow Rain, tiyak na hihigop nito ang puot ng mga orc. Sa oras na iyon, ang aming maliit na pader ng lungsod ay magiging pangunahing target ng pag-atake. Lumapit din si Lingyan, tumingin sa 100,000 orc troops na nagmamadaling bumaba, at binalaan si Lu Chen kung ang mga orc ay maglalagay ng 10,000 tropa dito, kung mayroong libu-libong mga Jade Bone Saints sa kanila, sapat na para sa atin na uminom, isang palayok. Tama si Jan Sayo, madaling magpaulan ng ilang round ng mga araw, ngunit wala kaming kakayahang harapin ang libu-libong mga santo, lalo na ang libu-libong mga santo ng Jade Bone. Maaari ba kayo at ang hari ng espiritu, patayin sila? Sumasang-ayon din si Zuozu sa pananaw ni Lingyan, iminumungkahi kung maghintay ka ng kaunti pa, huwag ibaba ang ulan ng mga palaso, hindi sulit ang pagkawala upang maakit ang atensyon ng mga orc. Actually, pare-parehas lang ang resulta kung hahayaan mo man o hindi. Siguradong magre-report sa reinforcements nila ang mga orc na nakatakas sa side natin noon. Sa oras na iyon, ang bagong idinagdag na batch ng mga orc ay tututuon din sa pag-atake sa amin, at hindi kami magtatagumpay kung gusto namin. Lingyan, sabihin sa mga mamamana na pumunta sa lungsod. Maaari mo silang turuan na magpaulan pa ng ilang round ng mga palaso at pumatay ng isang grupo ng mga orc. Tiningnan ni Luchen ang mga nakaligtas na orc sa ilalim ng pader ng lungsod, na nagsiksikan, muling tumalon, at umakyat sa 100,000 orc na tropa. Lahat ng mamamana ay pumupunta sa lungsod at sinasalubong ang kalaban gamit ang mga palaso. Dahil iginiit ni Luchen, hindi na nagsalita pa si Lingyan, at kaway ng kanyang malaking kamay, tinawag niya ang 600 mamamana sa likod sa tuktok ng lungsod. Nga pala, mayroong 200 mamamana sa bawat isa sa 2 archery tower, gusto mo bang tawagan din sila? Magsama, hindi, sapat na para maakit natin ang atensyon ng mga orc. Nakahiwalay sila sa tore ng bantay. Huwag bantayan ng mga orc kung wala silang gagawin. Agad na tumanggi si Luchen. Ang mga mamamana sa gusali ng archery ang pangunahing responsable sa pagtulong sa 2 pakpak, kaya't huwag akitin ang puot ng mga orc. Kabanata 1585, Supreme Cultivation Secret Author, Mufeng Lai. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang 600 mamamana sa tuktok ng pader ng lungsod, at itinayo nila ang kanilang postere. Hintayin lamang na mag-isyo ng utos si Lingyan, at 600 tunay na araw ng tunay na diwa ang ilalabas, nabubuo ng ulan ng mga palaso at tilamsik sa kalaban. Ngunit binuksan ni Lingyan ang busog ng hari, pinalamutian ang isang palaso ng tunay na diwa, at tinutukan ang mga tropang orc na nagmamadaling bumaba sa lungsod. Ang tinutukoy ko ay Lingyan, ikaw ay isang tunay na arrow repairman, maaari mong i-condense ang mga arrow ng totoong yuan sa totoong yuan. Tiningnan ni Luchen si Lingyan at sinabing, gamit ang arrow na ito, kailangan mong pumatay ng kahit isa sa parehong antas. Same level. Bone Saint. Masyado mo akong minamaliit, papatayin ng arrow ko ang Jade Bone Saint. Naiinis na sabi ni Lingyan habang tinutumbok. Nang ahas si Lingyan na maging napakayabang dahil sa mga hukbo ng orc, ilang mga santo ng Jade Bone ay nasa estado ng kawalang ingat at ang kanilang mga depensa ay hindi mataas. Ang pag-aayos ng arrow ay isang long-range strike, at ang madalas niyang ginagawa ay ang pananaksak ng mga tao sa likod. Siya ay isang masamang tao, at ang kanyang paboritong bagay ay ang depensa ng target ay mababa. Hanggat ang target ay hindi handa, si Leng ay maaaring mag-shot ng malamig na arrow, ang target ay madaling mapatay ng isang arrow. Kung gayon maghihintay ako at tingnan. Ngumiti si Luchen, at tumigil sa pagsasalita, upang hindi makagambala sa pagpuntirya ni Lingyan. Sa totoo lang, daan-daang milya pa rin ang layo ng hukbo ng orc mula sa ikalawang pader ng lungsod. Ang distansyang ito ay hindi malayo, at hindi ito malapit. Mababaril ba ni Lingyan ang Jade Bone Saint ng kalaban gamit ang isang arrow? Hindi talaga naniniwala si Luchen sa ganitong bagay. Sa bagay, santo lang si Lingyan na may bone tattoo.
Bagamat may kapangyarihan siyang bumaril at pumatay ng mga santo gamit ang mga buto ng jade, ang dati niyang record ay pagbaril ng malapitan. Kahit na ito ay isang malapit na pagbaril, dahil sa iba't ibang mga kadahilanan, kadalasan ay imposibleng pumatay. Walang pakialam si Ling Yan kung maniwala si Lu Chen o hindi. Sa sandaling ito, itinoon niya ang kanyang isip at itinoon ang isang santo ng Jade Bone sa mga makapangyarihang orc. Dahil, ang malakas na orc ay sumugod sa harapan, at madalas na lumiliko upang ayusin ang mga tropa sa likod, ang kanyang likod ay palaging nakaharap sa pangalawang pader ng lungsod, siya lamang ang pinakamahusay na target. Kung hindi niya kayang patayin ang kaawa-awa na Jade Bone Sage na iyon gamit ang isang palaso, masisisi siya sa talento ng mga palaso na ipinagkaloob sa kanya ng langit. Sa susunod na sandali, muling tumalikod ang malakas na orc, sa pag-aakalang hindi siya mawawalan ng pagkakataon, agad niyang binitawan ang kanyang kanang kamay, at ang palaso ng tunay na diwa ay bumaril na parang kidlat. Isang araw ang bumaril, nang walang tunog, sa kalawakan, sa walang laman, at nakalock sa hindi inaasahang target. "I lock mo ako." Naramdaman ng malakas na orc ang isang malakas na banta. Nagmamadali siyang lumingon para tingnan, buti na lang nakita niya na may totoong essence arrow na direktang pumutok sa kanya, agad niyang binuksan ang paningin, nilakasan ang kanyang lakas at sinira ang lock ng true essence arrow. Tapos, walang kwenta. Nabasag niya ang lock ng True Yuan Arrow, ngunit ang True Yuan Arrow ay bumaril na sa harap niya. Hindi siya makaiwas o makapalagpas sa marka, kaya't ang katawan niya lang ang magagamit niya para dalhin ito ng husto. Boom! Binasag ng True Yuan Arrow ang protective True Yuan sa kanyang katawan at pinaputukan ang kanyang katawan. Ang malakas na puwersa ng palaso ay nagpaikot-ikot sa kanyang katawan at ginawa itong ulap ng dugo. Hawakan ang damo, ang sangkatauhan ay may pag-aayos ng palaso, ang lahat ay mag-ingat sa tunay na diwa. Nakatakas ang isang primordial spirit, galit na umaatungal, nagpapaalala sa kanyang mga kababayan, ngunit bago siya matapos magsalita, binaril siya ng isa pang tunay na primordial arrow, at pinunasan sa abo. Ang taong ito ay patay kapag siya ay namatay. Si Yuan Shen ay tumakas ng masunurin, at ang babaeng ito ay hindi nag-abala na kausapin ka. Hawak ang busog, malamig na bamantong hininga si Ling Yan, at muling sinabi, labis kong kinasusuklaman ang mga patay, at patuloy pa rin silang nagsasalita ng walang hanggan. Kung hindi mo sisirain ang iyong primordial spirit, hindi mo kakayanin ang langit. Ang pangalawang tunay na essence arrow ay binaril din ni Ling Yan, at ang dahilan ay dahil kinasusuklaman niya ang primordial spirit. Naiyon sa pagsasalita ng walang kaparerekon. Si Lu Chen, sa kabilang banda, ay labis na nagulat. Hindi niya akalain na kasing ganda siya ng bulaklak, pero isa siyang matandang bastard na may cold shot sa likod. Nasusuklam si Jan Sayo, patayin natin ang pader ng lungsod at hulihin natin si Jan Sayo ng buhay. Ang pagkamatay ng malakas na orc ay agad na nagpagalit sa hukbo ng orc. Daan-daang libong orc ang sumigaw at sumugod patungo sa pangalawang pader ng lungsod sa mas mabilis na bilis. Layunin ng banal na pantas na sumusugod, at isyot ang palaso. Noon lamang nag-utos si Ling Yan, at ang mga mamamana na matagal nang naghihintay ay nakatanggap ng utos at agad na pinaputukan ang mga tunay na palaso sa kanilang mga kamay. Isang bilog ng mga palaso ang umulan, at ang ilang mga orc ay sunod-sunod na nahulog. Hindi bababa sa 12 ng mga primordial spirit ang tumakas dahil dito. Kung wala si Lu Chen o Ling Yan na tumatawag na huminto, ang 600 mamamana ay hindi titigil sa pagbaril, at ang mga tunay na araw ng tunay na diwa ay bumaril na para bang sila ay walang pera, na bumubuo ng mga round ng arrow rain, na pinatay ang mga tropang orc na sumugod. Ang banal na santo sa hukbo ng orc ay natakot sa ulan ng mga palaso, at hindi siya nang ahas na sumugod pasulong upang salubungin ang ulan ng mga palaso. Sa mga tropa ng orc, higit sa kalahati ay mga santo na may tato na buto, at sunod-sunod din silang nasugatan ng mga palaso, walang katapusang nagrereklamo. Ang 100,000 orc na ito ay nabugbog sa takot sa pamamagitan ng walang katapusang ulan ng mga palaso, at ang malalakas na orc na iyon ay kailangang sumugod pasulong upang labanan ang karamihan sa ulan ng mga palaso gamit ang kanilang mga katawan. Malapit na, bumalik ang mga mamamana sa battle formation, lahat handang harapin ang laban. Nakita ni Lu Chen na ang malalakas na orc ay lumabas upang lumaban ng husto, at ang epekto ng ulan ng mga palaso ay hindi na maganda, kaya't hiniling niya sa mga mamamana na tawagin ito ng isang araw at maghanda para sa pagkubkob ng mga orc.
Gaya ng inaasahan, itinakda ng hukbo ng orc ang pader ng lungsod sa panig ni Lu Chen bilang pangunahing pag-atake at nagpadala ng 20,000 tropa para umatake. Ang natitirang 80,000 orc ay aatake sa iba pang mga pader ng lungsod. At sa likod ng 100,000 orc, mas maraming orc reinforcement ang sumugod at napakasama ng sitwasyon. Kung ang mga puwang sa unang layer ng pader ng lungsod ay hindi sarado at ang mga kaaway ay patuloy na papasukin, kung gayon ang pangalawang layer ng pader ng lungsod ay karaniwang hindi makakapagtanggol. 20,000 orc, kabilang ang libu-libong Jade Bone Saints at 19,000 Bone Tattooed Saints, patayin silang lahat at tayo ay mapapawi sa isang iglap. Tumingin si Zuozu sa 20,000 orc na nagtitipon sa ilalim ng pader ng lungsod, at libu-libong orc sa kanila ang nag-uusap tungkol sa pag-atake, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil, sa libu-libong orc, mahigit 100 ang nakatakas mula kay Lu Chen noon. Nakipaglaban sila sa Fnatic Legion at alam nila ang sitwasyon sa pader ng lungsod. Dapat nilang tinatalakay ang mga nakatarget na pag-atake kasama ang mga reinforcement. Ang aming seksyon ng pader ng lungsod ay maliit. Gaano man karami ang mga tao, hindi sila makakapaglansad ng isang pag-atake. Hindi bababa sa 2,000 katao ang aakyat sa lungsod ng sabay-sabay, at 20,000 katao ang aakyat sa lungsod sa hindi bababa sa 10 beses. Ang 19,000 bone pattern Jade Men ay umakyat ng sunod-sunod, at hindi sila makakalusot sa battle formation ng Fnatic Legion. Limitado ang banta. Ang pinakamalaking banta ay ang libu-libong Jade Bone Saints. Masyado silang marami. Kung sila ay sumisingil, ang Dragon Elephant Formation ng Zealot Legion ay hindi magiging sapat para pigilan sila. Sabi ni Lu Chen na may seryosong mukha. Limitado ang ating lakas sa pakikipaglaban, at hindi natin mapipigilan ang libu-libong Jade Bone Saints na umakyat sa lungsod. Nag-aalalang sabi ni Zuozu. Kung hindi mo mapigilan, aakitin ko sila palayo. Sabi ni Lu Chen. Masyadong delikado, at hindi madaling maakit. Sumimangot si Zuozu, may libu-libong Jade Bone Saints sa ilalim, paano sila mahikayat ni Lu Chen palayo? Hindi siya tanga, ang pangunahing layunin niya ay makuha ang pangalawang pader ng lungsod, imposibleng ilagay ang kariton sa harap ng kabayo at ipadala ang lahat ng high-end na puwersang panlaban upang ituloy si Lu Chen ng mag-isa. Higit pa rito, maaakit ni Lu Chen ang daan-daang libong mga santo na may tato na may buto na gumala-gala, ngunit maaari ba niyang pamunuan ang isang grupo ng mga santo ng Jade Bone? Kung hahabulin ka ng kalaban, dapat kang bumaba at tumakbo, kung hindi ay lilipad ka sa langit, sino ang tatalunin?